Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapahinggan mo ang kwentong ito sa tahimik na gabi, may kapareho kang nanonood din mula sa kabilang bayan, bitbit ang sariling pagod, sariling pangarap, at sariling dahilan kung bakit hindi pa rin sumusuko sa buhay. Sa bayan ng San Isidro del Mar, may isang lumang palengke na halos kasabay ng tumanda ng mga taong araw-araw na naghahanap buhay roon. Hindi ito kasing kinang ng mga mall sa siyudad, walang malamig na aircon, walang makinang na sahig, at walang malalaking karatula na kumikislap sa gabi. Piha para sa mga taga-bayan, ang palengkeng iyon ang tunay na puso ng kanilang lugar. Doon nagsisimula ang umaga ng mga nanay na bibili ng ulam, ng mga karinderyang naghahabol ng murang sangkap, ng mga mangingisdang galing sa laot, at ng mga tinderong hindi yumaman kailanman pero hindi rin tumigil lumaban. Sa pinakadulong bahagi ng seafood section, malapit sa lumang kanal na madalas barado kapag tag-ulan, naroon ang maliit na pwesto ni Mang Tercio Balingit. 72 taong gulang na siya, payat, medyo kubana ang tindig, at may mapuputing buhok na laging basa ng pawis at amoy alat ng dagat. Hindi siyang pinakamalakas sumigaw para makabenta. Hindi rin siya marunong mambola ng mamimili. Kapag tinanong siya kung sariwa ba ang isda, tahimik lang niyang itataas ang isang bangus, pipisil sa tiyan, at sasabihing, "Kung hindi sariwa, wag mo nang bayaran." Dahil doon, mahal siya ng mga matatagal na niyang suki. Alam nilang hindi mandaraya si Mang Tercio. Kapag kulang ang pera ng bumibili, dinadagdagan pa niya ng kaunting tamban. Kapag may batang nakatitig sa tinda niya habang hawak ang baryang kulang pa sa pamasahe, binibigyan niya ng maliit na supot ng isda at sinasabing, "Iuwi mo sa nanay mo. Sabihin mo, bayaran na lang kapag kaya na." "Lugi ka na naman, Mang Tercio," minsang biro ni Aling Sabina Quintanar, ang tindera ng gulay sa kabilang hanay. Malapad ang katawan ni Aling Sabina, mabilis magsalita, at kilala sa palengke bilang babaeng walang inaatrasang tao kapag may nang-aagrabyado ng mahirap. Kung lahat ng nalulungkot bibigyan mo ng libreng isda, baka ikaw na ang susunod na manghingi ng ulam. Ngumiti lang si Mang Tercio habang inaayos ang yelo na nakapaligid sa galunggong. "Mas masarap matulog kapag alam mong may batang nakakain," sagot na. Napailing si Aling Sabina pero halata sa mukha niyang hanga siya sa matanda. "Ikaw talaga, Tercio, kaya hindi kayo mayaman eh." "Hindi naman ako ipinanganak para yumaman," mahinang sagot ng matanda. "Ipinanganak ako para hindi maging pabigat." Hindi alam ng karamihan sa palengke na ang tahimik na matandang iyon ay ama pala ni Mayor Aurelio Balingit, ang pinakamayamang mayor na naupo sa San Isidro del Mar. Si Mayor Aurelio ang nagpatayo ng bagong ospital, nagpaayos ng daan papunta sa Pantalan at nagdala ng maraming negosyo sa bayan. Kapag may programa sa plaza, malinis ang barong niya, matuwid ang tayo, at parang hindi galing sa hirap ang bawat kilos. Pero sa likod ng lahat ng iyon, siya ay anak ng isang mangingisdang nagpaaral sa kanya gamit ang benta ng galunggong, tulingan at bangus. Pinili ni Mang Tercio na itago iyon, hindi dahil ikinahihiya niya ang anak. Sa totoo lang, bawat lumang dyaryo na may larawan ni Mayor Aurelio ay nakatupi at nakatago sa kahoy na baul sa bahay niya. Kapag umuulan at wala siyang magawa, inilalabas niya iyon, pinapahiran ng tuyong basahan at tinitignan ng mukha ng anak na parang batang minsan niyang pinasan habang tumatawid sa baha. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinasabi sa mga tao ang relasyon nila ay dahil ayaw niyang maparatangang ginagamit niya ang posisyon ng anak. Kung malalaman nilang ama ko ng mayor, minsang sinabi kay Kapitana Leticia, ang tanging matandang kaibigan ng pamilya na nakakaalam ng sikreto, baka isipin nilang kaya may pwesto ako rito ay dahil anak ko siya. Ayaw kong may masabi sila kay Aurelio. Si Kapitana Leticia ay dating guro ni Aurelio noong elementarya. Matangkad, maputi na rin ang buhok, at may boses na kahit mahina ay parang laging may utos. Madalas siyang dumaan sa pwesto ni Mang Tercio para bumili ng isda kahit wala naman siyang lulutuin, kasi gusto lang niyang siguraduhin na buhay pa ang matanda at hindi nagpupumilit magtrabaho kahit may sakit. "Tercio," sabi niya isang umagang maambon habang pinagmamasdan ng nanginginig na kamay ng matanda, "hindi ka na bata. Ilang beses ko bang sasabihing na tumira ka na sa bahay ni Aurelio? May kwarto ka roon,
May doktor, may pagkain, may sasakyan. Ano ka ba ang hinahanap mo rito sa palengke? Napatingin si Mang Tercio sa mga isdang nakahilera sa kahon. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Dito ko huling narinig tumama si Pelahia. Sabi niya, napahinto si Kapitana Leticia. Si Pelagia ang yumaong asawa ni Mang Tercio. Noong buhay pa siya, siya ang mas maingay sa kanilang dalawa. Siya ang tumatawag ng suki, siya ang nakikipagtawaran, siya ang humahalakhak kapag may batang natatakot humawak ng pusit. Sinasabi ng mga matatanda sa palengke noon na kung si Tercio ang haligi ng pamilya, si Pelagia ang ilaw na hindi nauubusan ng apoy. Nang mamatay si Pelagia dahil sa sakit sa baga, parang nawala rin ang kalahati ng boses ni Mang Tercio. Mula noon, naging mas tahimik siya, mas mabagal kumilos, at mas madalas tumitig sa dagat kaysa makipagkwentuhan. Kaya nanatili siya sa palengke, hindi dahil wala siyang mapupuntahan, kundi dahil doon niya nararamdaman na kahit papaano, kasama pa rin niya ang asawa. Sa kabilang bahagi naman ng bayan, sa isang bagong bukas na seafood restaurant na may salaming pader at mamahaling ilaw, naghahanda ang mag-asawang Drayvon Montemayor at Marilyn Sardea Montemayor ng planong magpapabago ng buhay ng buong palengke. Sila ang may-ari ng Montemayor Seafood Ventures, isang kumpanyang nag-aangkat ng imported na salmon, lobster at mamahaling hipon mula sa ibang bansa. Sa harap ng mga tao, mabango ang pangalan nila. Lagi silang nasa charity events, laging may kamera kapag nagbibigay ng donasyon at laging maganda ang suot kapag may okasyon sa munisipyo. Ngunit iba ang mukha nila kapag kaharap ang maliliit na tindero. Hindi pwedeng manatiling dugyot ang palengke habang lumalaki ang bayan, sabi ni Drayvon habang nakaupo sa mahabang mesa ng kanilang opisina. Suot niya ang mamahaling relo na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Kung gusto nating mapasakamay ang lugar na yon, kailangan mapapirma natin sila sa bagong kasunduan. Nasa tabi niya si Marilyn, elegante ang ayos, pulang-pula ang kuko at matalim ang tingin sa folder ng mga pangalan ng tindero. Ang problema, sabi ni Marilyn, may ilang matitigas ang ulo, lalo na itong matandang ito. Tinapik niya ang pangalan ni Mang Tercio sa listahan. Tercio Balingit, maliit lang ang pwesto pero parang siya ang sinusundan ng iba. Ngumiti si Councilor Vandro Salceda na nakaupi sa kabilang dulo ng mesa. Isa siyang politikong bata pa kumpara sa ibang konsehal pero sanay nang ngumiti kahit may tinatago. Matagal na niyang gustong tapatan si Mayor Aurelio sa susunod na eleksyon at para sa kanya, magandang paraan ang palengke upang palabasing hadlang sa progreso ang kasalukuyang mayor. Kapag napasunod ninyo ang matanda, sabi ni Vandro, susunod ang iba. Ganyan ang mga mahihirap. Kailangan lang makita nilang may mas malakas sa kanila. Napangiti si Marilyn, ngulit may bahid ng pait sa ngiti niya. Dati rin siyang anak ng mahirap na magtataho sa ibang probinsya. Ngunit imbes na maging dahilan iyon para maunawaan niya ang mga taong naghihirap, ginawa niya itong lihim na ikinahihiya. Para sa kanya, ang kahirapan ay maruming damit na dapat sunugin, hindi alaala na dapat balikan. Hindi ako bumangon mula sa putikan para makipag-usap pa rin sa mga taong ayaw umalis sa putikan, malamig niyang sabi. Kinabukasan, ipinatawag ng mga Montemayor ang mga tindero sa lumang bodega ng yelo sa likod ng palengke. Mainit sa loob, amoy kalawang at lumang isda, ngunit puno ang lugar dahil kumalat ang balitang tungkol iyon sa kinabukasan ng kanilang mga pwesto. Nandoon si Aling Sabina, si Rodelio Pagsandyan na supplier ng isda sa Pantalan, si Lando Agpalo na bantay palengke, si Juniper na Jupi Makandili na batang kargador at maging si Sister na Dela Vivas na bumibili ng isda para sa feeding program ng kumbento. Dumating sina Drayvon at Marilyn parang may press conference. May dala silang tarpaulin na may drawing ng modernong seafood complex, malinis, maliwanag at mukhang pangmayaman. Ginagalang namin mga kaibigan. Sabi ni Drayvon sa malambot na boses, hindi kami kaibigan ninyo. Gusto lang naming umunlad ang San Isidro del Mar. Sa bagong palengke, magiging mas maganda ang negosyo, mas maraming turista, mas mataas ang kita. Nagbulong-bulong ang mga tindero. Maganda pakinggan ang sinabi niya, pero nang ipamigay ang kopya ng kontrata, napansin ni Mang Tercio ang isang bagay. Walang malinaw na nakasulat kung saan ililipat ang dating tindero habang ginagawa ang proyekto. Wala ring garansya na mababalik sila sa dati nilang pwesto kapag tapos na ang gusali at ang pinakamabigat, tataas ng halos 5 beses ang renta. Tumayo si Mang Tercio. Mabagal ang kilos niya pero natahimik ang mga tao. Ginoong Montemayor, mahinaon niyang sabi, maganda ang pamako ninyo pero saan kami pupunta habang ginagawa iyan? At kung matapos na, kaya pa ba naming bayaran ng renta?
Napatingin si Marilyn sa kanya na parang inistorbo siya ng isang langaw. May kapalit ang pag-unlad, Mang Tersyo. Sabi niya, hindi pwedeng habang buhay kayong nasa luma. Tama kayo, sabi ng matanda. Hindi masama ang bago, pero kung ang bago ay para lang sa may pera, hindi iyon pag-unlad, pagpapaalis iyon. May ilang tindero ang napabuntong hininga. Si Aling Sabina ay agad tumayo. Tama si Mang Tersyo, sabi niya. Hindi kami pipirma kung wala kaming kasiguraduhan. Sumunod si Rodelio. Kami ring mga mangingisda. Saan magbabagsak ng huli kung puro imported na isda na ang ilalagay ninyo rito? Napansin ni Dravon na unti-unting nawawala sa kamay niya ang usapan. Pinilit pa rin niyang ngumiti, ngunit nanigas ang panga niya. Si Councilor Vandro naman, na nasa gilid lang, ay tahimik na nagmasid. Nakita niya kung paano naging sentro ng pagtutulo si Mang Tersyo. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Marilyn kay Dravon habang naglalakad sila palabas. Ang matanda, bulong niya. Siya ang problema. Tumanggo si Dravon. Kung hindi siya titigil, kailangan siyang gawing halimbawa. Sa hindi kalayuan, narinig iyon ni Gimo Talabong, isa sa kanilang tauhan. Malaki ang katawan, may piklat sa kilay at sanay sumunod sa utos basta may bayad. Kasama niya sina Brix Lacuesta at Olan Peredo, parehong tauhang hindi nagtatanong basta kumikita. Nang hapong iyon, habang nagsasara na ng pwesto si Mang Tersyo, lumapit si Jupi dala ang lumang notebook. Mang Tersyo, sabi ng bata, tuloy pa po ba tayo mamaya? May assignment po ako sa fraction. Ngumiti ang matanda kahit halata ang pagod. Tuloy, pero kumain ka muna. Mahirap mag-aral kapag kumakalamang sikmura. Bakit po kayo tumutulong sa akin? Hindi naman po ninyo ako apo. Napahinto si Mang Tersyo. Tumingin siya sa batang payat, marumi ang tsinelas pero malinaw ang mata. May mga batang hindi kadugo, sabi niya. Pero kapag pinabayaan mo, parang pinabayaan mo na rin ang sarili mong anak noon. Hindi naintindihan ni Jupi ang buong ibig sabihin niyon, pero naramdaman niyang mahalaga siya sa matanda. Pag-uwi ni Mang Tersyo ng gabing iyon, bit-bit niya ang maliit na supot ng tirang isda at ang lumang timbangan na ipapaayos pa niya kinabukasan. Madilim ang eskinita papunta sa bahay niya. Mahina ang ilaw sa poste. Tumatahol si Bantol mula sa loob ng bakuran na para bang may naaamoy na hindi maganda. Tumigil si Mang Tersyo. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng eskinita, may aninong mabilis na nagtago sa likod ng nakaparadang tricycle. Kumuyom ang kanyang kamay sa hawak na supot. Hindi siya duwag pero matanda na siya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang ang tahimik niyang buhay sa palengke ay may paparating na unos na hindi niya kayang salubungin mag-isa. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Mang Tersyo kinabukasan. Hindi dahil sa tilaok ng manok, hindi rin dahil sa ugong ng lumang electric fan sa tabi ng kanyang papag. Nagising siya dahil sa kakaibang bigat sa dibdib, parang may malamig na bato na nakadagan sa pagitan ng kanyang hininga. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame ng maliit niyang bahay, pinakikinggan ang tahol ni Bantol sa labas at inaalala ang aninong nakita niya kagabi sa dulo ng eskinita. Hindi niya sinabi iyon kahit kanino. Sanay na siyang magdala ng takot ng mag-isa. Nung buhay pa si Aling Tulagya, lagi siyang pinapagalitan nito kapag may sakit na itinatago. Tersyo, sasabihin nito noon habang nakapamewang, hindi ka bakal, kahit kawayang napuputol kapag laging hinahampas ng bagyo. Pero ngayong wala na si Pelagya, wala nang magpipilit sa kanyang umupo, uminom ng gamot o magpahinga. Kaya tulad ng lagi niyang ginagawa, bumangon siya, nagsuot ng kupas na polo, kinuha ang maliit na supot ng barya sa ibabaw ng mesa at lumabas habang madilim pa ang daan. Sumalubong sa kanya ang malamig na simoy mula sa dagat. Sa San Isidro del Mar, ang madaling araw ay parang isang lihim na mundo. Tahimik pa ang karamihan ng baay. Pero sa pantalan, buhay na ang mga taong walang luho ang hanap, kundi ulam, pambayad sa utang at pangtustos sa mga batang naghihintay ng almusal. Naroon ang mga mangingisdang hinihila ang lambat, ang mga kargador na nakayuko sa bigat ng kahon, at ang mga tindero na naghahabol ng unang bagsak ng sariwang huli. Mang Tersyo, tawag ni Rodelio sa tabi ng bangka. Malapad ang balikat ni Rodelio, sunog ang balat sa araw at may tuwalya sa leeg. Akala ko hindi ka darating niyon, sabi ni Sabina na mumutla ka kahapon. Ngumiti ang matanda, pilit na itinuwid ang likod. Kung maniniwala ka kay Sabina, matagal na ako nakaburol. Tumawa si Rodelio,
pero mabilis ding napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha nang napansing hawak ni Mang Tersyo ang dibdib. Uy, seryoso ako. Ayos ka ba? Ayos lang, hangin lang ito sa sikmura. Lahat na lang hangin sa sikmura sa'yo. Kapag tumumba ka dyan, isasakay kita sa kariton at ihahatid kayo Mayor Aurelio kahit magalit ka. Biglang nanahimik si Mang Tersyo. Alam niyang biro lang iyon ni Rodelio. Hindi alam ng lalaki ang katotohanang matagal niyang itinatago. Para kay Rodelio, malapit lang ang loob ni Mang Tersyo sa mayor dahil matagal na silang tagabayan. Wala itong kaalam-alam na ang mayor na binabanggit niya ay anak ng matandang nakatayo sa harap niya. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, mahinang sabi ni Mang Tersyo. Magkano ang galunggo ngayon? Napabuntong hininga si Rodelio. Alam niyang iniiwasan ng matanda ang usapan, kaya hindi na siya nagpumilit. Ipinakita niya ang 2 kahon ng galunggong at isang maliit na kahon ng tamban. Ito na lang ang maibibigay ko sa iyo na maganda. Marami nang kinuha ang mga tauhan ng Montemayor. Parang gusto nilang ubusin pati huli ng maliliit na bangka. Napakunot ang noo ni Mang Tersyo. Bakit sila kumukuha rito? Imported daw ang paninda nila. Kaya nga nakakatagta, sagot ni Rodelio. Pero huwag mo munang intindihin. Dalhin mo itong 2 kahon. Bayaran mo na lang kapag nakabenta ka. Hindi pwede. May utang pa ako nung isang araw. Hinawakan ni Rodelio ang kahon at itinulak palapit sa kanya. Tersyo, kung hindi mo ako tinulungan noong nasira ang bangka ko, baka matagal na akong tumigil sa laot. Hayaan mo na ka na kung gumanti kahit minsan. Hindi na nakipagtalo ang matanda. Alam niyang may kabutihan kapag tinanggihan mo ng paulit-ulit, parang sinasaktan mo rin ang nagbibigay. Kaya tahimik niyang tinanggap ang mga kahon. Nagpasalamat at sumakay sa lumang tricycle na naghahatid ng mga paninda papunta sa palengke. Pagsapit niya sa kanyang pwesto, nagsisimula palang magliwanag ang langit. Isa-isa nang nagbubukas ang mga tindahan. Si Aling Sabina ay nag-aayos ng talong at pechay. Si Lando Agpalo, ang bantay palengke, ay nagwawalis sa harap ng seafood section habang humihikab. Si Jupi naman ay nasa giid, bitbit ng maliit na timba ng yelo at lumang notebook na may nakasingit na lapis. Maaga ka ngayon, Jupi, sabi ni Mang Tersyo. Opo, sabi niyo po kagabi mag-aaral tayo ng fraction bago dumami ang tao. Napangiti ang matanda. Naaalala mo pala. Opo, kasi sabi niyo po kapag natutunan ko ang fraction, hindi na ako maloloko sa hati-hati ng kita. Magaling, sabi ni Mang Tersyo habang binubuksan ng kahon ng isda. Halimbawa kung may 100 piso ka at kalahati noon ay ibinayaran mo sa utang, magkano ang natira? 50 po. Kung kalahati ulit noon ang itinabi mo para sa baon, 25 po. At kung may humingi sa iyo ng natira mong 25, napatigil si Jupi. Wala na po ako, tumanggo ang matanda. Kaya minsan, kahit mabait ka, kailangan mong matutong magsabi ng hindi. Hindi lahat ng humihingi ay dapat pagbigyan, lalo na kung ang kinukuha nila ay dangal mo na. Hindi pa lubos na iniintindi ni Jupi ang bigat ng sinabi ni Mang Tersyo, pero tumanggo siya. Sa murang edad, alam na niyang ang palengke ay hindi lang lugar ng bentahan. Paaralan din iyon ng buhay, kung saan ang bawat sukli, bawat sigaw ng mamimili at bawat pagtitiis ng tindero ay may aral na hindi nakasulat sa libro. Habang inaayos ni Mang Tersyo ang galunggong sa ibabaw ng yelo, dumating si Sister Nadela Vivas. Payakang damit ng madre. May dalang maliit na listahan ng bibilhin para sa feeding program ng kumbento. Magandang umaga, Mang Tersyo. Magandang umaga, Sister. Ilang kilo ngayon? Kung kaya ng budget, 3 kilo sana ng tamban. May 20 bata kaming papakainin mamayang tanghalian. Tinignan ni Mang Tersyo ang laman ng kahon. Hindi ganun karami ang tamban at alam niyang mabenta iyon kapag tanghalian. Pero kumuha pa rin siya ng ilang piraso at dinagdagan ng timbang. Sobra ito nang sabi ni Sister Nadela nang makita ang timbangan. Maliliit naman ang tamban. Baka malungkot ang sabaw kung kulang. Napatingin ng madre sa kamay niya. Nanginginig ka. Lamig lang ng yelo. Mang Tersyo, malumanaw ngunit seryoso ang boses ni Sister Nadela. Hindi lahat ng panginginig ay dahil sa lamig. Iniwas ng matanda ang tingin. Marami pa akong gagawin, Sister. Hindi na siya pinilit ng madre, ngunit bago umalis, iniwan nito ang isang maliit na balot ng tinapay sa tabi ng kanyang upuan. Kumain ka kahit konti, hindi kasalanan ng alagaan na sarili.
Napatingin si Mang Terso sa tinapay at sandali niyang naalala si Pelahia. Ganito rin ito noon. Hindi nagtatanong ng marami, basta nagiiwan ng pagkain kapag alam nitong nagpapagutom siya. Bandang alas 7, masigla na ang palengke. Sunod-sunod ang mamimili. Naghalo ang amoy ng sariwang isda, gulay, usok ng ihawan at kape mula sa karinderya ni Nida. Sa ganitong oras, karaniwang nakakalimutan ni Mang Terso ang bigat ng katawan. Kapag may bumibili, magigaan ng pakiramdam niya. Kapag may tumatawag na, "Mang Terso, suki!" Napapangiti siya kahit pagod. Pero sa kabilang dulo ng seafood section, may ibang galaw na hindi ordinaryo. Dumating sina Gimo Talabong, Brix La Cuesta at Olan Piredo. Hindi sila bumili. Hindi rin sila nakipag-usap. Tumayo lang sila malapit sa poste, nakatingin sa pwesto ni Mang Terso. Si Brix ay may hawak na sigarilyo kahit bawal iyon sa loob ng palengke. Si Olan naman ay may suot na itim na cap, panay ang tingin sa cellphone. Si Gimo, ang pinakamalaki sa kanila, ay tahimik na nakapamulsa. Napansin iyon ni Lando Agpalo. Lumapit siya sa tatlo at pilit na nagpakatapang. "Mga boss, bawal pong manigarilyo rito," sabi niya kay Brix. Tiningnan siya ni Brix mula ulo hanggang paa. "Bantay ka lang dito, di ba?" "Oo, kaya nga sinasabi kong bawal." Ngumiti si Brix. Pinatay niya ang sigarilyo sa simentong basa, pagkatapos ay sinadya niyang ihulog ang upos malapit sa paa ni Lando. "Ayan, patay na." Kumuyom ang kamao ni Lando, ngulit pinigilan niya ang sarili. Dati siyang lasinggero at minsang muntik nang mawalan ng trabaho dahil sa away. Si Mang Terso ang tumulong sa kanya noon, nakiusap sa market supervisor at nagpautang pa para mabayaran ang pinsalang nagawa niya. Mula noon, ipinangako ni Lando na hindi na siya padadala sa init ng ulo. Pero ngayong nakikita niyang parang may masamang binabalak ang katlo, bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang itim na SUV ng mag-asawang Montemayor. Agad na palingon ng mga pao. Bumaba si Dravon, suot ang malinis na long sleeves kahit mainit sa palengke. Sumunod si Meralyn, nakatakong, mabango at may hawak na panyo sa ilong na parabang diring-diri sa paligid. Sa likod nila ay may dalawang tauhang pang may dalang clipboard, kunwari ay mga inspektor. "Magandang umaga sa inyong lahat," malakas na bati ni Dravon. Makinis ang boses niya, parang ginagamit sa entablado. "May ginagawa lang po tayong simpleng pagtingin sa kalidad ng seafood section, para rin ito sa kaligtasan ng mamimili." Natahimik ang ilang tindero. Walang opisyal na abiso, walang taga-munisipyo, wala ring market administrator. Ngulit dahil mayaman ang mga Montemayor at kasama nila ang tauhan ni Councilor Vandro, walang agad na ngahas na kumontra. Lumapit sila sa pwesto ni Mang Terso. "Ah," sabi ni Meralyn, habang tinitingnan ang mga kahon ng isda. Ito pala ang sikat na pwesto ng matandang ayaw sa pagbabago. Dahan-dahang tumayo si Mang Terso mula sa maliit niyang bangko. "May kailangan to ba kayo?" "Kalidad," sagot ni Dravon. Kumuha siya ng isang galunggong, itinaas at kunwaring inamoy. "Sigurado ka bang sariwa ito?" "Opo, galing yan sa pantalan ngayong madaling araw." Lumapit si Meralyn. "Madaling sabihin yan, pero kung may masamang mangyari sa mamimili, sino ang mananagot? Ikaw, isang matandang halos hindi na makatayo." Napasimangot si Aling Sabina mula sa kabilang pwesto. "Hoy, Meralyn, kung inspektor kayo, nasaan ang papeles ninyo?" Hindi siya pinansin ni Meralyn. Sa halip, tinapik niya ang kahon ng galunggong gamit ang dulo ng kanyang payong. "Parang malansa." "Isda po yan," mahinahong sabi ni Mang Terso. "Talagang malansa." May ilang mamimili ang napatawan ng mahina, ngungit agad silang natahimik nang tumaas ang kilay ni Meralyn. Napahiya siya sa simpleng sagot ng matanda. At sa isang babaeng sanay purihin at katakutan, ang mapahiya sa harap ng palengke ay sugat na hindi niya kayang palampasin. "Brix," malamig niyang tawag. Lumapit si Brix. "Ma'am, tingnan mo nga kung maayos ang ilalim ng kahon." Bago pa makapagsalita si Mang Terso, sinipa ni Brix ang kahon puno ng galunggong. Tumagilid ito, bumagsak sa basang semento at kumalat ang mga isda kasama ang durog na yelo. Napasigaw si Jupi. "Hoy!" sigaw ni Aling Sabina. "Anong ginagawa ninyo?"
Yumuko agad si Mang Tersyo para pulutin ang mga isda, pero itinulak ni Olan ang isa pang kahon gamit ang kanyang paa. Kumalat naman ang tamban. May ilang piraso ang napunta sa maruming tubig sa gilid ng kanal. "Tama na!" sigaw ni Lando habang papalapit. Hinarang siya ni Gimo. Hindi siya sinaktan, pero sapat ang laki ng katawan nito para mapatigil si Lando. "Trabaho lang ito." "Trabaho ang manira ng paninda?" nanginginig na tanong ni Lando. Hindi sumagot si Gimo. Ngumit sa loob niya ay may munting kirot. Hindi niya akalang ganito kababa ang ipapagawa sa kanila. Akala niya pananakot lang. Hindi niya inakalang sisirain ang kabuhayan ng isang matanda halos kaedad ng kanyang ama. Nakaluhod si Mang Tersyo sa sahig. Isa-isa niyang pinupulot ang galunggong na natapakan na ng sapatos ng tao. Nanginginig ang kamay niya. Hindi na dahil sa lamig, kundi sa pagpipigil ng sakit, pagod at kahihiyan. "Maawa naman kayo," umiiyak na sabi ni Jupi habang sinusubukang ibalik sa kahon ng mga isda. "Paninda po yan ni Mang Tersyo." Tiningnan siya ni Meralyn ng matalim. "Huwag kang makialam bata, hindi mo naiintindihan ang negosyo." Tumayo ng bahagya si Mang Tersyo, pero napahawak siya sa dibdib. "Ginang," sabi niya, mababa ang boses ngunit malinaw. "Kung may reklamo kayo sa akin, ako ang kausapin ninyo. Huwag ninyong idamay ang paninda. Pinaghirapan niyan ng mangingisda. Pinagpuyatan niyan ng tao." Ngumisi si Meralyn. "Kung wala kang pambayad sa maayos na pwesto at hindi mo kayang sumunod sa bagong patakaran, umalis ka na lang, tanda." Parang may humampas na katahimikan sa buong palengke. Natigilan ang mga mamimili. Natigilan ang mga tindero. Kahit si Drawon ay sandaling napatingin kay Meralyn, hindi dahil naawa siya kay Mang Tersyo, kundi dahil alam niyang maraming nakarinig. Pero hindi na niya pinigilan ng asawa. Sa isip niya, baka ito na nga ang kailangan para matakot ang iba. Dahan-dahang lumuhod si Mang Tersyo. Pinulot niya ang isang galunggong na may putik na sa katawan. Tinitigan niya iyon at sa mga matang matagal nang sanay magpigil ng luha, may biglang kumislap. "Hindi ito paninda lang," sagi niya, halos pabulong, ngunit sapat para marinig ng mga nasa paligid. "Pagod ito ng buong buhay." Si Aling Sabina ang unang hindi nakatiis. Iniwan niya ang pwesto ng gulay at tumakbo papunta sa gitna. "Tama na!" sigaw niya. "Kung may puso pa kayo, tama na!" Sumunod si Lando. Kahit hinarang siya ni Gimo, hindi na siya umatras. Hindi ito inspeksyon, pananakot ito. Si Sister Nadela, na pabalik sana sa kumbento, ay mabilis na lumapit nang makita ang kaguluhan. "Mang Tersyo!" Yumuko siya sa kabi ng matanda at hinawakan ang pulso nito. "Nanginginig ka. Umupo ka muna." "Ang isda," sabi ni Mang Tersyo. "Sayang ang isda." "Mas mahalaga ka kaysa sa isda," mariing sabi ng madre. Sa gilid, si Beleno Quirante, ang batang reporter sa lokal na radyo, ay nakatayo na may hawak na cellphone. Kanina pa siya naroon para sana magtanong tungkol sa reklamo ng mga tindero, ngunit hindi niya inasahang mahuhuli niya mismo ang pangyayari. Nakunan niya ang huling bahagi, ang paninipa sa kahon, ang panlalait ni Meralyn, ang panginginig ni Mang Tersyo, at ang tagsigaw ni Aling Sabina. Habang nagkakagulo, napansin ni Meralyn ang cellphone ni Beleno. "Ikaw!" sigaw niya. "Bawal kumuha ng video!" Hindi umatras si Beleno. Payat siya, baguhan at hindi kilala. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang kung ibababa niya ang cellphone, para na rin niyang itinapon ang katotohanan kasama ng mga isda na nasa kanal. "Pampublikong lugar ito," sabi niya kahit nanginginig ang boses, "at may karapatan ng taong bayan na malaman ang nangyayari." Namula sa galit si Meralyn, ngunit hinawakan siya ni Drawon sa braso. "Tama na, aalis na tayo." "Pero," sabi ko, "tama na," mariing bulong ni Drawon. Naramdaman niyang hindi na kontrolado ang sitwasyon. Hindi ito ang klase ng pananakot na tahimik na natatapos. Maraming saksi, may video, at mas delikado, may mga taong nagsisimula ng magkaisa. Umalis ang mag-asawa kasama ang kanilang tauhan, pero naiwan ang pinsala. Basag ang isang kahon, sira ang timbangan,
Maraming isda ang hindi na maibebenta. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Mang Tersyo sa maliit na silyang plastik, maputla, pawis na pawis, at hawak pa rin ng isang pirasong galunggong na parang hindi niya alam kung bibitawan o ililigtas pa. Lumapit si Jupy at yumakap sa tuhod niya. "Mang Tersyo, kasalanan ko po. Hindi ko po nasalo lahat." Hinaplos ng matanda ang buhok ng bata. "Wala kang kasalanan, Jupy. May mga bagay na kahit saluhin mo, babagsak pa rin kapag may taong sadyang nagtutulak." Simulang gumalaw ang mga tao. Si Aling Sabina ay kumuha ng palanggana at sinimulang hugasan ng mga isda na maaari pang may salba. Si Rodelio na kararating lang mula pantalan ay nalaki ang mata sa nakita at agad naglabas ng bagong kahon mula sa truck. "Tersyo," sabi niya, "kunin mo ito. Wala mo ng bayad." "Hindi," mahina ngunit matigas na sabi ni Mang Tersyo. "Hindi ito awa," sagot ni Rodelio. "Ito ang parte ko sa laban." Si Lando naman ay inayos ang nasirang mesa. Si Sister Nadela naman ay nagpakuha ng tubig at gamot. Si Beleno naman ay lumayo ng kaunti para isave ang video at ipadala sa siguradong kopya dahil alam niyang may magpatangkang burahin iyon. Maya-maya, dumating si Kapitana Leticia. May nagsumbong agad sa kanya. Nang makita si Mang Tersyo na nakaupo, maputla at halos hindi makahinga ng maayos, hindi na niya pinigilan ng galit. "Mang Tersyo, sabi ko sa iyo, tumawag ka kay Aurelio kapag may problema." Nalaki ang mata ni Jupy. "Aurelio po? Si Mayor Aurelio?" Napatingin si Mang Tersyo kay Kapitana Leticia, tila nakikiusap na wag ituloy. Natahimik ang kapitana, ngunit huli na para bawiin ang pangalan. Nagkunwari si Aling Sabina na hindi narinig, pero sa mukha halatang may nabubuong tanong. Si Sister Nadela naman ay napatingin sa kamay ng matanda. Noon niya napansin ang lumang singsing sa daliri ni Mang Tersyo, may maliit na inisyal na AB na kapareho ng disenyong minsan niyang nakita sa opisyal na selyo ng Pamilya Balingit sa isang charitable document. "Dadalhin kita sa klinik," sabi ni Kapitana Leticia. "Ngayon din, may paninda pa ako." Pilit na sagot ni Mang Tersyo. "Wala akong pakialam sa paninda mo ngayon." Maring sabi ng kapitana, "Kung si Pelahia ang nandito, baka hinampas ka na noon ng pamaypay." Dahil doon, napangiti ng bahagya si Mang Tersyo kahit hirap, ngunit hindi na siya nakatanggi. Tinulungan siya ni Lando Rodelio na tumayo. Si Jupy ay sumunod, bitbit ang lumang notebook at ang sirang timbangan na parang ebidensyang ayaw niyang mawala. Sa maliit na klinik ni Dr. Acorva sa Maniego malapit sa palengke, pinahiga si Mang Tersyo sa kama. Si Dr. Acorva ay babae sa edad 40, seryoso ang mukha at kilala sa bayan bilang doktor na hindi nagpapaloko sa palusot ng pasyente. Stress, pagod, mataas ang blood pressure, sabi niya matapos suriin ng matanda. "At huwag mong sabihing hangin lang sa sikmura ito, Mang Tersyo, dahil hindi ako si Rodelio." Tahimik ang matanda. "Dok," tanong ni Kapitana Leticia, "delikado ba?" Delikado kung ipagpapatuloy niya ang pagpapanggap na wala siyang nararamdaman. Napabuntong hininga si Mang Tersyo. "Kailangan ko lang magpahinga sandali. Kailangan mong tumigil muna," sagot ni Dr. Acorva. "At kailangan mong sabihin sa anak mo na tahimik ang buong silid." Si Jupy na nasa may pinto ay tuluyang napatingin kay Mang Tersyo. "Anak po," hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, ipinikit kang mga mata. Parang pagod na hindi lang ang katawan, kundi pati ang lihim na matagal niyang binuhat. Samantala, sa munisipyo, abala si Mayor Aurelio Balingit sa magpirma ng dokumento para sa drainage project sa tabing dagat nang pumasok ang kanyang private secretary na si Nicanora Velbis. Maputla ang mukha nito. "Mayor," sabi ni Nicanora, "may nangyari po sa palengke." Hindi agad tumingala si Aurelio. "Anong klaseng nangyari?" "May video po, tungkol kay Mang Tersyo." Natigil ang kamay ng mayor sa pagpirma. Dahan-dahan siyang tumingala. "Anong nangyari sa ama ko?" Napalunok si Nicanora. Inabot niya ang tablet. Pinanood ni Mayor Aurelio ang video ng walang salita. Sa screen, nakita niya ang ama niyang nakaluhod sa basang semento. Pinupulot ang isdang natapakan. Narinig niya ang boses ni Miralyn na nagsasabing umalis na lang ang matanda kung wala itong pambayad. Nakita niya si Jupy na umihiyak, si Aling Sabina na sumisigaw, at si Mang Tersyo na halos bumagsak sa kahihiyan. Tahimik ang opisina. Maging si Nicanora ay hindi makahinga ng maayos. Mahigpit na hinawakan ni Aurelio ang gilid ng mesa.
Sandaling kumislap ang galit sa kanyang mata. Galit ng isang anak na nakakita sa sariling ama na ginawang basahan sa harap ng maraming tao. Ngunit kasunod noon, pinilit niyang huminga ng malalim. Hindi siya pwedeng sumugod na parang ordinaryong anak lamang. Siya ang mayor. Bawat kilos niya ay pwedeng gamitin laban sa ama, laban sa palengke, at laban sa katotohanan. Tawagin mo si Attorney Selwyn. Kunin ang CCTV ng palengke. Isecure ang video ni Beleno Quirante. Ipunin ang testimonya ng mga nakakita. Alamin kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa pekeng inspeksyon na yan. Opo, Mayor. At ni Canora. Dagdag niya. Opo, napalunok si Aurelio. At sa unang pagkakataon hindi siya tunog opisyal. Tunog anak siya. Alamin mo kung nasa ang klinik ang tatay ko. Pagkaalis ni Canora, naiwan si Mayor Aurelio sa opisina. Tumingin siya sa framed photo sa gilid ng mesa. Larawan niya noong graduation, suot ang toga, katabi si Mang Tercio at Aling Pelahia. Sa litratong iyon, payat pa si Tercio ngulit mutwid ang tindig, habang si Pelahia ay nakangiti na parang nanalo sa buong mundo. Hinawakan ni Aurelio ang frame. Tay, bulong niya. Bakit lagi mong pinipiling masaktan ng mag-isa? Kinabukasan, bago pa kumalat ng tuluyan ang balita, tahimik na bumalik si Mang Tercio sa palengke. Pinayagan lang siya ni Dr. Acorva na umalis basta hindi muna magbubuhat at hindi magtatagal. Pero matigas pa rin ang ulo ng matanda. Gusto niyang makita ang pwesto niya. Gusto niyang malaman kung may natira ba. Pagdating niya roon, nagulat siya. Malinis na ang sahig, naayos na ang mesa, may bagong yelo sa kahon, may isdang bigay ni Rodelio, may gulay si Aling Sabina sa tabi, may maliit na karatulang sulat kamay si Jupi. Bukas po kami. Marangal po ang hanap buhay dito. Napatigil si Mang Tercio. Nanginig ang labi niya. Ngunit hindi siya umiyak. Mang Tercio, sabi ni Jupi tumatakbo palapit, hindi po namin kayong pinabayaan. Hinaplos ng matanda ang ulo ng bata. Nakikita ko, at sa sandaling iyon, huminto ang ingay ng palengke. Mula sa pangunahing pasukan, dumating si Mayor Aurelio Balingit. Walang convoy, walang banda, walang kamera na tinawag niya. Nakasuot lang siya ng simpleng puting polo at mag-isa siyang naglakad sa gitna ng mga pwestong dati niyang dinadaanan noong bata pa siya. Isa-isang tumabi ang mga tao. Si Mang Tercio ay napako sa kinatatayuan. Dahan-dahang lumapit si Aurelio sa sirang timbangan na nasa ibabaw ng mesa. Hinawakan niya iyon, tinignan, pagkatapos ay ibinalik sa tabi ng kahon ng isla. Nang humarap siya sa matanda, hindi niya tinawag itong Mang Tercio. Mahina nguit malinaw niyang sinabi, Pay, isang salita lang yun, pero karang huminto ang buong palengke. Ang ingay ng tawaran, ang kalansing ng timbangan, ang hampas ng yelo sa kahon at ang hiyawan ng mga kargador ay biglang nalunod sa katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kay Mayor Aurelio Balingit at kay Mang Tercio na nakatayo sa harap ng pwestong nilinis ng mga tindero matapos ang kahihiyang ginawa ng mga Montemayor. Si Mang Tercio ay hindi agad nakasagot. Nakatingin lang siya sa anak, hawak ang gilid ng mesa, parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya para hindi tuluyang bumagsak. Buong buhay niyang itinago ang katotohanan ito sa palengke. Hindi dahil ikinahihiya niya si Aurelio, kundi dahil ayaw niyang may magsabi na ginagamit niya ang pangalan ng anak para magkaroon ng pwesto, proteksyon o espesyal na pagtingin mula sa tao. Ngulit ngayon, sa gitna ng mga isdang nakahilera sa bagong yelo, sa harap ng mga tinderong nakasaksi sa kanyang pagkapahiya, ang lihim na ilang taon niyang pinasan ay lumabas sa isang simpleng tawag ng anak. Mayor? Mahinang sambit ni Aling Sabina, hindi alam kung matutuwa, magugulat o manghihina sa natuklasan. Si Mang Tercio, ama ninyo? Hindi agad sumagot si Aurelio. Lumapit siya sa ama at sa halip na ipakita ang autoridad ng isang mayor, yumuko siya at pinulot ang sirang bahagi ng lumang timbangan na nasa sahig pa rin. Kinapa niya ang bakal na nabaluktot, saka ito inilapag ng maingat sa mesa. Opo, sabi niya sa lahat, ngunit ang mata niya ay hindi humihiwalay kay Mang Tercio. Siya ang ama ko. May ilang napabuntong hininga. Si Jupi, na nasa tabi ni Mang Tercio, napatingin sa matanda na parang ngayon lang niya naunawaan ng ilang bagay. Ang mga iwas na sagot, ang biglang pananahimik kapag nababanggit ang mayor, ang lumang litrato sa pitaka, at ang sakit sa mukha ni Mang Tercio tuwing may pumupuri kay Aurelio. Mang Tercio, bulong ni Jupi, bakit hindi niyo po sinabi?
Tinignan siya ng matanda. Pilit siyang ngumiti, ngunit nang inginig ang labi niya. Hindi naman kailangan ng apelyido para maging mabuti sa tao, Jupi. Lumapit si Mayor Aurelio. Gusto niyang yakapin ng ama, ngunit alam niyang maraming nakatingin. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil kilala niya si Mang Tercio. Alam niyang kapag masyado niya itong prinotektahan sa harap ng lahat, baka mas lalo lang makaramdam ang matanda na nawalan siya ng sariling tindig. Kaya sa halip, hinawakan niya lang ang magaspang na kamay ng ama, kamay na puno ng kalyo, galos at amoy isda. Kamay na nagpalaki sa kanya, nagbuhat ng lambat, nagbilang ng bariyang pamasahe at nag-abot ng baon kahit wala nang natitira para sa sarili. Mahinang sabi ni Aurelio. Bakit hindi mo ko tinawagan? Iniwas ni Mang Tercio ang tingin. Mayor ka ng bayan, Aurelio. Hindi ka lang anak ko. Pero anak mo pa rin ako. Alam ko, napalunok ang matanda. Kaya nga ayaw kong mabigatan ka. Parang may kumurot sa dibdib ni Aurelio. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pagiging matigas ng ama ay dahil ayaw nitong tanggapin ang tulong niya. Ngayon, unti-unti niyang naunawaan na ang katahimikan ni Mang Tercio ay hindi pagtanggi sa pagmamahal. Paraan iyon ng isang amang gustong protektahan ng anak mula sa bulong ng bayan kahit siya mismo ang masaktan. Si Kapitana Leticia na nakatayo sa gilid, napahawak sa panyo. Tercio, kahit kailan talaga, inuuna mo ang pangalan ng anak mo kaysa sarili mong katawan. Hindi ba mali yun? Mahinang tanong ni Mang Tercio. Hindi, Aurelio, pero hindi rin tama na hayaan kang tapakan ng mga taong may pera dahil lang ayaw mong may masabi sa akin. May mga tindero na napayuko, ang iba ay nakatingin sa basang simento kung saan kahapon lamang kumalat ang mga isdang pinaghirapan ng matanda. Si Lando Agpalo na kanina pa nakapamaywang sa tabi, hindi na napigilan ng sarili. Mayor, sabi niya, ako po ang bantay dito pero wala akong nagawa. Hinarang ako ng tauhan nila. Kung kailangan nyo ng salaysay, magsasalita ako. Ako rin, dagdag ni Aling Sabina. Narinig ko mismo ang sinabi ng babaeng yun. Tinawag niyang tanda si Tercio na parang basura lang. Si Rodelio Pagsanhan ay lumapit din. At ako, Mayor, mapapatunayan kong sariwa ang isdang sinira nila. Galing yun ng huli namin noong madaling araw. Hindi bulok, hindi delikado. Kabuhayan yun ng isang matanda. Si Sister Nadela ay tahimik na tumayo sa tabi ni Mang Tercio. May medical record din, Mayor. Muntik siyang bumagsak. Hindi lang pandana ang sinira nila. Katawan at dangal ng isang matanda ang dinurog. Napatingin si Aurelio sa bawat isa. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagbigay ng biglaang pangako parang politiko sa intabla. Naramdaman ng mga tao ang pagpipigil niya. Ang galit na hindi niya pinakiwalan dahil kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa mga taong gusto niyang palabasing emosyonal. Makikinig ako sa lahat, sabi niya. Pero uulitin ko, hindi ito magiging personal na paghihingati. Hindi ko gagamitin ang pagka-mayor ko para lang protektahan ng ama ko. Gagamitin ko ang tungkulin ko para protektahan ang lahat na naghahanap buhay dito. Tahimik na tumanggo si Mang Tercio. Iyon ang gusto niyang marinig. Hindi niya nais na maparusahan ng mga Montemayor dahil ama siya ng mayor. Gusto niya, kung may hustisyang darating iyon dahil mali ang ginawa nila sa kahit sinong mahirap, matanda o walang koneksyon. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang tunay na investigasyon. Sa opisina ng Market Administrator, ipinatawag ni Mayor Aurelio si Attorney Selwyn Carantes, ang legal advisor ng munisipyo. Si Attorney Selwyn ay payat, laging may dalang makapal na folder at kilala sa pagiging tahimik pero matalas magtanong. Kasama niya si Nicanora Velbis, ang private secretary ng mayor na mabilis maglista ng pangalan, oras at detalye. Una, sabi ni Aurelio habang nakaupo sa lumang mesa ng administrador, sino ang nagbigay ng pahintulot sa inspeksyon ng Montemayor Seafood Ventures? Nanginginig ang market administrator na si Dario Monsayak. Mayor, wala po akong pinirmahan. May dala silang sulat mula sa opisina ni Councilor Vandro. Ang sabi po, partnership inspection daw para sa future modernization plan. Inabot ni Dario ang papel. Kinuha iyon ni Attorney Selwyn at agad na sumangot. Walang control number, sabi niya. Walang receiving stamp at hindi ito dumaan sa legal office. Peke,
Tanong ni Nicanora. Hindi pa natin masasabi, sagot ni Selwyn, pero may problema. Hanapin ang CCTV, utos ni Aurelio. Sa loob ng araw na iyon, kinuha nila ang kopya ng video mula sa palengke. May ilang anggulo na malabo pero malinaw ang pagdating ng SUV, ang paglapit ng mga tauhan, ang paninipa sa kahon at ang pag-alis ng mga Montemayor. Si Beleno Quirante naman, kahit halatang takot, kusang pumunta sa munisipyo upang ibigay ang kopya ng cellphone video niya. Mayor, sabi ni Beleno, hawak ang lumang sling bag. Baguhan lang po ako sa radyo. Hindi po ako sanay sa ganitong kalaking issue. Pero kung hindi ko po ito ilalabas ng tama, parang pumayag na rin akong burahin ang nangyari. Tinignan siya ni Aurelio. Hindi ko hinihingi na sirain mo ang kahit sino. Ang hinihingi ko, ilabas mo ang totoo. Walang dagdag, walang bawas. Tumanggo si Beleno. Opo. Nang gabing iyon, sa maliit na himpilan ng Radyo Dalampasigan, lumabas ang unang ulat ni Beleno. Hindi niya ito ginawang maingay na chismis, hindi niya sinabing eskandalo o giyera. Sa halip, pinamagatan niya ang report na dangal sa palengke, reklamo ng maliliit na tindero, iniimbestigahan. Isa-isang ipinarinig ang salaysay ni na Aling Sabina, Lando, Rodelio at Sister Nadela. Hindi buo ang video na ipinalabas niya sa social media, sapat lang upang makita ang nangyari, ngulit hindi ginawang katatawanan ang mukha ni Mang Tercio. Dahil doon, mas marami nang naniwala. Hindi ito mukhang propaganda, mukhang itong katotohanang maingat na iningatan. Samantala, sa bahay ng mga Montemayor, sumabog ang galit ni Miralyn. Bakit hindi ninyo kinuha ang cellphone ng reporter? Sigaw niya kina Gimo, Bricks at Olan na nakatayo sa sala na parang mga batang pinapagalitan. Maraming tao, ma'am. Sagot ni Bricks, kung inagaw namin iyon, baka mas lumaki ang gulo. Lumaki na nga, sigaw ni Miralyn. Alam ba ninyo kung sino pala ang matandang iyon? Si Drayvon na tahimik na nakatingin sa screen ng laptop, marahang nagsalita. Ama ni Mayor Aurelio. Napahawakan si Olan sa batok. Sir, hindi namin alam. Wala akong pakialam kung alam ninyo o hindi. Ang mahalaga, may paraan tayong palabasing misunderstanding ito. Misunderstanding? Sarkastikong ulit ni Miralyn. Nasa video ang ginawa natin. Hindi lahat ng nasa video buong kwento, sagot ni Drayvon. Maglalabas tayo ng statement. Sasabihin nating concern tayo sa kalinisan, na naging emotional lang ang sitwasyon, na handa tayong magbigay ng tulong. Bayaran na lang natin ang matanda. Bigyan ng malaking halaga. Mahihirap ang mga yon. May presyo ang katahimikan nila. Sa sulok, napatingin si Gimo sa sahig. Naalala niya si Mang Tercio na nakaluhod, pinupulot ang isdang natampak. Naalala niya ang kamay ng matanda, nanginginig pero hindi nanununtok. Naalala niya ang batang si Jupi na umiiyak. May kung anong bumigat sa loob niya. Paano kung ayaw tumanggap? Tanong ni Gimo nang hindi tumitingin. Napatingin si Miralyn kay Gimo. Lahat tumatanggak kapag sapat ang halaga. Pero nagkamali siya. Kinabukasan, dumating sa maliit na bahay ni Mang Tercio ang isang tauhan ng Montemayor Seafood Ventures. May dala itong sobre. Nandun si Kapitana Leticia, si Jupi at si Aling Sabina dahil ayaw nilang iwanan mag-isa ang matanda matapos ang nangyari. Para saan yan? Tanong ni Aling Sabina na nakapamewang agad. Financial assistance po mula kina Sir Drayvon at Ma'am Miralyn, sagot ng tauhan. Bilang paghingi ng paumanhing sa abalang nangyari. Abala? Napatawa si Aling Sabina sa inis. Tinawag mong abala ang paninira ng kabuhayan? Tahimik na kinuha ni Mang Tercio ang sobre. Binuksan niya ito. Makapalang laman. Sapat para mabayaran ang ilang buwang kita, gamot, utang at pagkukumpuni ng pwesto. Sa isang sandali, nakita ni Jupi ang posibilidad sa perang iyon. Bagong timbangan, bagong mesa, gamot ni Mang Tercio at baka pati sapatos niya para sa eskwela. Ngulit dahan-dahang ibinalik ni Mang Tercio ang pera sa sobre. Sabihin mo sa amo mo, mahinahon niyang sabi sa tauhan, hindi ko ibinebenta ang pananahimik ko.
Pero kung ako lang ang nasaktan, baka pinalampas ko pa. Pero buong palengke ang tinakot nila. Kapag tinanggap ko yan, para ko na ring sinabi sa kanila na pwedeng yurakan ng mahirap basta may pambayad pagkatapos. Napayuko ang tauhan. Umalis ito na dala pa rin ng sobre. Sa munisipyo, nagsimulang lumawak ang imbestigasyon. Hindi lang pala ang insidente kay Mang Terso ang issue. May mga tindero palang ilang buwan nang pinipilit pumirma sa kontrata. May mga pwestong biglang sinita kahit kumpleto ang permit. May mga nagbayad ng kung ano-anong processing fee na walang resibo. At ang pinakabigat, may natuklasang attendance sheet mula sa dating ayuda program na ginamit bilang peking konsultasyon para palabasing pumayag ang mga tindero sa modernization plan. Inilapag ni Attorney Selwyn ang mga dokumento sa mesa ni Mayor Aurelio. "Mayor, hindi ito simpleng paninira ng paninda," sabi niya. "Mukhang sistematikong panggigipit para mapasakamay ng pribadong kumpanya ang palengke." "May koneksyon kay Vandro?" tanong ni Aurelio. "May mga pirma ng staff niya, may sulat na galing sa opisina niya, at may ilang deposito sa campaign-linked foundation niya mula sa supplier na konektado sa Montemayor Seafood Ventures." Napapikit si Aurelio. Alam niyang darating sa politika ang usaping ito. Alam niyang gagamitin ito laban sa kanya. Sasabihin ng kalaban na personal ang galit niya, na ginagamit niya ang kapangyarihan para sa ama, na hinahadlangan niya ang pag-unlad dahil nasaktan ang pamilya niya. Pero nang maalala niya ang mga mata ni Jupi, ang panginginig ni Mang Terso, at ang boses ni Rodelio na nagsabing kabuhayan iyon ng mangingisda, na wala ang pag-aalinlangan niya. "Ihanda ang legal complaint," sabi niya. "Pero siguraduhin mong matibay. Ayokong bumagsak ito dahil sa emosyon." "Opo, Mayor." "At Selwyn," dagdag ni Aurelio, "huwag ninyong ilagay ang pangalan ng ama ko sa sentro ng kaso kung hindi kailangan. Ilagay ninyo ang palengke. Lahat sila." Tumanggo si Selwyn. "Naiintindihan ko." Kasabay nito, gumawa ng unang hakbang si Mayor Aurelio para hindi na maulit ang pang-aapi sa ibang tindero. Nagpatawag siya ng maliit na pagpupulong sa palengke, hindi sa entablada kundi sa mismong seafood section. Naroon sina Aling Sabina, Rodelio, Lando, Sister Nadela, Beleno, Jupi, Kapitana Leticia at marami pang tindero. "Simula ngayon," sabi ni Aurelio, "maglalagay tayo ng assistance desk para sa lahat ng reklamo tungkol sa pananakot, iligal na bayarin at panggigipit sa palengke." May pumalakpak, pero agad itinaas ni Mang Tercio ang kamay. "Aurelio," sabi niya, gamit ang boses ng amang hindi natatakot magsalita sa anak kahit mayor ito, "huwag mong ipangangalan sa akin." Napatingin ang lahat sa kanya. "Bakit, tay?" tanong ni Aurelio. "Dahil hindi lang ako ang naapi. Huwag mong gawing kwento ng isang matanda ang laban ng buong palengke." Sandaling natahimik si Aurelio. Pagkatapos, tumanggo siya. "Tama ka," sabi niya. "Ang pangalan ng desk ay Dangal ng Palengke Desk." Doon unang pumalakpak ng malakas si Aling Sabina. Sumunod si Lando, si Rodelio, si Sister Nadela at ang iba pa. Hindi iyon palakpak para sa isang mayor lamang. Palakpak iyon para sa unang pagkakataong naramdaman nilang may pader na tatayo sa pagitan nila at ng mga taong sanay manakot. Sa mga sumunod na araw, naging mabayad ang palengke sa ikaibang paraan. May mga naglalakas buod na magsumbong. May matandang tindera ng kakanin na nagkwentong pinagbantaan siyang aalisin sa pwesto. May mag-asawang nagtitinda ng manok na umaming nagbayad sila ng fee na hindi nila alam kung para saan. May mga kargador na nagsabing pinipilit silang sumali sa private manpower agency na konektado sa mga Montemayor. Lahat ng iyon ay inilista ni Nicanora. Lahat ay sinuri ni Attorney Selwyn. At bawat isa ay lalong nagpabigat sa kasong hinaharap ng mga taong akala noon ay kayang bilhin ang buong palengke. Samantala sa maliit na pwesto ni Mang Terso, may bagong timbangan na nakalagay sa mesa.
Hindi yun galing sa pondo ng munisipyo. Binili ni na Aling Sabina, Rodelio, Lando, Sister Nadela at ilang suki na nag-ambagay. Sa gilid nito, may nakadikit na maliit na papel na sulat kamay ni Jupi. Hindi nasisira ang dangal kapag sama-samang itong binubuo. Nang mabasa ito ni Mang Tercio, napatingin siya sa bata. "Ikaw ba ang sumulat nito?" "Opo," sagot ni Jupi. Nahihiyat. "Mali po ba ang grammar?" Napangiti ang matanda. "Hindi. Mas tama pa sa maraming nakasulat sa kontrata ng mga mayayaman." Tumawa si Jupi. Sa unang pagkakataon matapos ang insidente, gumaan ang mukha ng bata. Hapon na nang bumalik si Mayor Aurelio sa pwesto ng ama. Wala nang gaanong tao. Ang araw ay pahilig na sa bubong ng palengke at ang amoy ng dagat ay humahalo sa usok ng mga nag-iihaw sa labas. "Tay," sabi ni Aurelio, "may kailangan akong itanong." "Ano yun?" "Kapag umabot ito sa hearing, magsasalita ka ba?" Matagal bago sumagot si Mang Tercio. Tumingin siya sa mga pwestong unti-unting nagsasara, sa mga tinderong nagbibilang ng kita, sa batang si Jupi na nagwawalis, kay Aling Sabina na nakikipagtalo pa rin sa suki tungkol sa presyo ng talong, kay Lando na nag-aayos ng ilaw at kay Sister Nadela na naglalakad palabas dala ang supot ng isda para sa mga bata. Pagkatapos, tumingin siya sa anak. "Kung magsasalita ako," sabi niya, "hindi para sabihin na ama ako ng mayor. Magsasalita ako para sabihin na kahit walang anak na mayor ang isang tao, hindi siya dapat yurakan." Napatanggo si Aurelio. "Iyon din ang gusto kong marinig." Huminga ng malalim si Mang Tercio. Halata pa rin ang pagod sa mukha niya, ngunit may bagong tibay sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang matandang mag-isang umuuwi sa madilim na eskinita habang may aninong sumusunod. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi na rin siya nag-iisa. Bago umalis si Aurelio, tinawag siya ng ama. "Anak," napahinto ang mayor. "Huwag mo akong iligtas dahil ama mo ako," sabi ni Mang Tercio. "Iligtas mo sila dahil mayor ka nila." Matagal na nakatingin si Aurelio sa ama. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumanggo. "Opo tay," sagot niya. "Pangako." "Opo tay, pangako." Iyon ang huling salitang narinig ni Mang Tercio mula kay Mayor Aurelio noong hapong iyon, habang unti-unting humihina ang ingay ng palengke at nagsisimula ng magkulay kahel ang langit sa ibabaw ng San Isidro del Mar. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang gaan sa dibdib ng matanda. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil nasabi niya sa anak ang matagal niyang kinikimkim na ang laban ay hindi dapat umikot sa apelido nila, kundi sa dangal ng lahat ng maliliit na taong naghahanap buhay. Ngunit sa mga araw na sumunod, napatunayan ni Mang Tercio na ang paninindigan ay hindi basta nagtatapos sa isang pangako. May kapalit ito, may presyo, at kadalasan ang unang binabayaran ay katahimikan. Nagsimula ang ingay sa radyo, sa tindahan, sa terminal, at lalo na sa social media. May mga kumampi kay Mang Tercio. May mga nagsabing tama lang na imbestigahan ang mga Montemayor dahil kitang-kita sa video ang pang-aapi. Ngunit mayroon ding mga taong madaling maniwala sa magagarang salita at bayarang post. Kumalat ang mga litratong nagpapakita ng lumang kanal ng palengke, mga basang sahig at mga kahong sira na may caption na, "Ito ba ang ayaw bitawan ng mga taong hadlang sa kaunlaran?" May isa pang post na mabilis kumalat. Kung hindi nasaktan ang ama ng mayor, kikilos kaya siya o ginagamit lang niya ang issue para magpabango ng pangalan? Hindi alam ng mga tao, marami sa mga post na iyon ay pinondohan ng kampo ni Councilor Vandro Salceda. Sa isang madilim na opisina sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, nakaupo siya kaharap ng dalawang batang social media handler na sina Pavel Dimusway at Kimro Tagnawa. Pareho silang bihasa sa paggawa ng peking account, pagpapakalat ng komento kunwari ay galing sa ordinaryong mamamayan, at paggawa ng larawan na mukhang balita kahit opinyon lang pala. Hindi natin sasabihing inosente ang Montemayor, bilin ni Vandro habang nilalaro ang sinsin sa kanyang daliri. Ang sasabihin natin, ginagamit ni Aurelio ang ama niya para pigilan ang modernization.
iyon ang itanim ninyo. Tumangdo si Pavel. Counselor, gagawa rin po kami ng angle na kawawa ang consumer dahil marumi raw ang palengke. Good, sagot ni Vandro. Kapag nainis ang middle class sa palengke, hihina ang simpatya nila kay Tercio. Sa labas ng opisina, narinig ng kasambahay ni Vandro na si Manang Orfa ang ilang bahagi ng usapan. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilya Salceda at sanay na siyang manahimik sa mga bagay na hindi niya dapat marinig. Ngunit nang narinig niya ang pangalang Tercio, napahinto siya. Kilala niya ang matanda. Noong nagkasakit ang apo niya, si Mang Tercio ang nagbigay ng libreng isda at nag-abot pa ng kaunting pera kahit wala rin itong sobra. Simula noon, hindi niya makalimutan ang kabutihan ng matanda. Kinagabihan, habang nagsasara ng bintana si Manang Orfa, bumulong siya sa kanyang sarili. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ngayon lang ako matututong magsalita. Sa palengke, ramdam agad ang epekto ng paninira. May ilang suki ni Aling Sabina na hindi muna bumili. Pasensya na, Sabina. Nabasa ko kasi sa Facebook, baka raw marumi rito. Sa supermarket na muna ako bibili. Napanganga si Aling Sabina. Ate, 30 taon ka nang bumibili sa akin. Kailan kita niloko? Hindi naman sa ganon. Sagot ng babae, nahihiya. Naghihingat lang. Pagkaalis ng suki, hinampas ni Aling Sabina ang supot ng pechay sa mesa. Mga walang hiya, hindi na sila nakontento sa paninda ni Tercio, pati hanap buhay namin sisirain. Si Mang Tercio ay nakaupo sa kanyang pwesto, mas payat ang mukha kaysa dati. Hindi pa rin siya ganap na malakas, pero pumapasok siya kahit pinapagalitan ni na Kapitana Leticia at Doktora Corva. Hindi siya nagbubuhat ng mabibigat, ngunit gusto niyang naroon siya. Dahil alam niyang kapag nawala siya bigla, baka mas lalong matakot ang mga tao. Huwag mong dibdibin, sabi ni Rodelio pagsandyan habang naglalapag ng bagong kahon ng bangus. Lilipas din yan. Hindi sa akin ang iniisip ko, sagot ni Mang Tercio. Tingnan mo si Sabina. Tignan mo ang mga karinderya. Kapag natakot ang mamimili, sila ang unang magugutom. Narinig iyon ni Jupi habang naglilinis ng yelo sa gilid. Lumapit siya, hawak ang maliit niyang notebook. Mang Tercio, pwede po ba akong gumawa ng listahan ng mga suki na bumibili pa rin? Baka po pwede natin silang sabihan na mag-post ng totoo. Napatingin ang matanda sa bata. Marunong ka nang mag-isip ng paraan. Tinuro niyo po kasi. Sabi niyo, kapag may problema, huwag lang iyakan. Bilangin muna kung ano ang meron. Napangiti si Mang Tercio. Sige, pero huwag kang makikipag-away sa internet. Mas mabilis ang dumiroon kaysa kanal. Opo, sagot ni Jupi. Seryoso. Habang gumagawa ang mga tindero ng sariling paraan para ibalik ang tiwala ng mamimili, mas lumalala naman ang galaw ng mga Montemayor. Isang umaga, dumating sa opisina ni Mayor Aurelio ang isang peking laboratory report na nagsasabing may ilang isda sa lumang palengke ang kontaminado raw at delikado sa kalusugan. Kopya nito ang ipinadala rin sa mga lokal na page at sa ilang mamamahayag. Agad ipinatawag ni Mayor Aurelio sina Attorney Selwyn Carantes, Doktora Corva Samaniego at Rodelio. Dok, sabi ni Aurelio, tignan mo ito. Sinuri ni Doktora Corva ang papel. Tahimik siyang nagbasa. Makalipas ang ilang sandali, tumaas ang kilay niya. Mayor, may problema ito. Ano? Una, ang laboratory na nakalagay dito ay hindi accredited para sa marine food testing. Pangalawa, ang sample code ay hindi tumutugma sa seafood section ng San Isidro. Pangatlo, itinuro niya ang petsa. Nakuha lawang sample noong Martes ng 2:00 ng hapon, pero noong araw na iyon, sarado ang seafood section ng 1:00 dahil sa disinfection schedule matapos ang insidente. Napatingin si Attorney Selwyn kay Rodelio. May kopya ka ng delivery logs? Oo, sagot ni Rodelio, at makikita roon kung aling bangka ang nagdala ng uli. Walang sample na kinuha sa amin. Then this is fabricated, sabi ni Selwyn. Huminga ng malalim si Aurelio. Ibig sabihin, hindi lang sila nagtatanggol, gumagawa na sila ng panibagong krimen. Sa araw ding iyon, muntik nang mapasara ang seafood section dahil sa takot ng ilang opisyal na baka may panganib sa publiko. Ngunit, mabilis kumilos si Mayor Aurelio. Nagpa-independent testing siya sa Provincial Health Office kasama ang kinatawan ng mga tindero at isang observer mula sa simbahan. Hindi niya pinigilan ang pagsusuri. Sa halip, mas pinili niyang maging bukas ang proseso para walang masabing tinatago.
Habang hinihintay ang resulta, nahirapan ng buong palengke. Kakaunti ang bumili ng isda, maraming paninda ang natira. Ang ilang tindero ay napilitang ibenta ng palugi ang huli. Si Aling Sabina, kahit gulay ang tinda, apektado rin dahil nabawasan ng taong pumapasok sa seksyon. Sa karinderya ni Nida, 2 kaldero lang ng sabaw ang niluto imbes na 4. Kapag tumagal ito, sabi ni Nida habang nakatingin sa halos walang lamang mesa, baka magsara muna ako. Wala na akong pambahad sa gasol. Narinig iyon ni Sister Nadela na pumasok para bumili ng konting isda. Huwag ka munang mawala ng pag-asa. Kapag lumabas ang tunay na resulta, babalik ang tao. Paano kung huli na, sister? Ang utang, hindi naghihintay ng resulta. Wala agad na isagot ang madra. Alam niyang tama si Nida. Sa buhay ng mahirap, ang 1 linggong hina ng benta ay maaaring katumbas ng 1 buwang pagkakautang. Samantala, si Beleno Quirante ay patuloy na nag-uulat sa Radyo Dalampasigan. Sinusundan niya ang kaso, ngulit maingat pa rin siya. Hindi siya naglalabas ng impormasyon walang kumpirmasyon. Dahil dito, lalo siyang naging sagabal sa kampo ni Navandro at Montemayor. Isang gabi, habang pauwi si Beleno sakay ng lumang bisikleta, napansin niyang may motorsiklong sumusunod sa kanya. Sa una, inisip niyang nagkataon lang, pero nang lumiko siya sa ikalawang kanto at sumunod pa rin ang motorsiklo, bumilis ang tibok ng dibdib niya. Wala siyang dalang kahit anong panlaban. Cellphone, recorder at notebook lang ang laman ng bag niya. Diyos ko! Bulong niya habang mas mabilis na pumadyak. Lumiko siya sa makipot na daan malapit sa terminal, pero narinig niyang bumilis ang makina ng motorsiklo. Akmang lalapit na ito nang biglang may sumigaw. Hoy! Si Lando Agpalo iyon. Nasa gilid pala siya ng terminal, kausap ang ilang tricycle driver dahil nag-iimbestiga siya kung sino ang mga bagong mukha na umiikot sa palengke. Nang makita niyang hinahabol si Beleno, agad siyang humarang sa gitna ng daan, bit-bit ang makapal na kahoy na ginagamit ng mga dispatchers sa pagtaboy ng aso. Huminto ang motorsiklo. Nakasuot ng helmet ang rider, hindi makita ang muka. Ilang segundo itong nakipagtitigan kay Lando. Pagkatapos ay mabilis na umalis. Napahinto si Beleno, hingal na hingal. Okay ka lang? Tanong ni Lando. Oo yata. Sagot ng reporter, nanginginig ang kamay. Salamat. Simula ngayon, huwag ka nang uuwi mag-isa, sabi ni Lando. Hindi na biro ito. Napaupo si Beleno sa bangketa. Noon lang pumasok sa isip niya na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi pala laging parang pelikula na may palakpakan sa dulo. Minsan, may kasamang kaba, panganib, at takot na baka sa susunod, hindi lang pananakot ang gawin sa'yo. Sa kabilang banda, nagsisimula na ring mabiyak ang katahimikan ng isa sa mga tauhan ng Montemayor. Si Gimo Talabong ay ilang gabi nang hindi makatulog. Hindi siya mabuting tao sa paningin ng marami. Sanay siyang manakot, sanay siyang sumunod sa utos kapalit ng pera. Ngunit may hangganan pala ang konsensya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Mang Terso at higit sa lahat ang iyak ni Jupi. Isang hapon, nakita niya si Jupi sa likod ng palengke, nagtatapon ng maruming yelo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Napaatras ang bata. Ano po kailangan ninyo? Hindi agad nakasagot si Gimo. Ramdam niya ang takot sa mata ni Jupi at iyon ang lalo pang nagpakirot sa dibdib niya. Hindi kita sasaktan, sabi niya. Ganyan din po ang itsura ninyo nung sinira ninyo ang paninda ni Mang Tercio. Tinamaan si Gimo sa sinabi ng bata. Mula sa bulsa, kinuha niya ang isang maliit na flash drive at nakatiklop na papel. Ibigay mo ito kay Beleno o kay Attorney Selwyn. Huwag kay Lando, baka sugurin ako nun. Ano po yan? Chat, utos, bayad, pati tungkol sa peking lab report. Napatingin si Gimo sa paligid. Sabihin mo, hindi ako santo, pero hindi rin ako papayag na ako lang ang gawing pananggalang ng mga mayayaman. Hindi agad kinuha ni Jupi ang flash drive. Bakit niyo po ito ginagawa? Napayuko si Gimo. May tatay din ako. Namatay siyang nagtatrabaho sa pantalan. Kung may nanipa sa paninda niya noon, baka gusto ko ring may magsalita. Kinuha ni Jupi ang flash drive, itinago sa loob ng notebook at mabilis na tumakbo pabalik sa seafood section. Dinala agad iyon ni Jupi kay Mang Terso. Nang malaman ng matanda ang nangyari, hindi siya natuwa sa paraang inaasahan ng bata. Sa halip,
naging seryoso ang mukha niya. Delikado ito, sabi niya. Kapag nalaman nilang kay Gimo galing, baka siya naman ang balikan. Pero Mang Terso, ebidensya po ito. Oo, kaya dapat tama ang paghawak natin. Hindi tayo gagaya sa kanila na basta sisira ng tao. Agad nilang tinawag si Bileno at Attorney Selwyn. Nang nabuksan ang laman ng flash drive, nakita nila ang mga screenshot ng usapan ni Miralin sa group chat ng tauhan. Ang utos na pahiyain ng matanda, ang listahan ng mga tindero na kailangang takutin, at ang mensaheng nagpapadala ng peking laboratory report para raw bumagsak ang tiwala ng tao sa lumang palengke. May kasama pang resibo ng bayad kina Gimo, Bricks at Olan. Napahawak si Attorney Selwyn sa noo. This is enough to expand the complaint. Pero kailangan nating protektahan si Gimo, sabi ni Mang Terso. Nagulat si Bileno. Mang Terso, siya ang isa sa nanira ng paninda ninyo. Alam ko, sagot ng matanda. Hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang karapatang magsalita ng totoo. Kung handa siyang harapin ang ginawa niya, hindi natin siya dapat itulak pabalik sa kasamaan. Sa kabilang banda, nagsisimula na ring mabiyak ang kataga ng katawan ni Mang Terso. Ayaw niyang magpakita ng hina, lalo na ngayong marami ang kumukuha ng lakas sa kanya. Ngunit hindi laging sumusunod ang katawan sa tapang ng puso. Isang abalang ang palengke habang inaayos niya ang ilang bangus sa ibabaw ng yelo. Bigla na lang dumilim ang paningin niya. Narinig niya ang boses di Aling Sabina na parang galing sa malayo. Terso! Terso! Napahawak siya sa mesa, ngunit nadulas ang kamay niya sa basang kahoy. Bago siya tuluyang bumagsak, nasalo siya nila Lando at Rodelio. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Sister Nadela. Nagkagulo ang buong seafood section. Si Jupi ay nanginginig habang hawak ang tsinelas ng matanda na natanggal sa paa. Si Aling Sabina naman ay umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing, "Sabi ko na nga ba, hindi ka nakikinig, Terso." Dinala si Mang Terso sa ospital na ipinagawa ni Mayor Aurelio. Nang makarating ang balita sa munisipyo, iniwan ni Aurelio ang pulong sa gitna ng presentasyon. Hindi na niya inisip kung ano ang sasabihin ng kalaban. Hindi na niya pinigilan ang sarili bilang opisyal. Sa sandaling iyon, anak siya. Pagdating niya sa ospital, nadatnan niya si Mang Terso na nakahiga, nakakabit sa monitor, maputla ngulit gising. Nasa labas ang kwarto sina Kapitana Leticia, Jupi, Aling Sabina, Lando, Rodelio at Sister Nadela. Wala sa kanila ang umuwi. Pumasok si Aurelio ng mag-isa. Umupo siya sa tabi ng kama. "Tay," sabi niya, mahina ang boses. "Sabi ni Doc Corva, kailangan mong magpahinga." Napangiti ng bahagya si Mang Terso. "Pinagsabihan ka rin ba niya?" "Oo, parang ako ang pasyente." Sandali silang natahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng makina sa tabi ng kama. "Aurelio," sabi ni Mang Terso, "pasensya ka na." Napakunot ang noo ng mayor. "Para saan?" "Dahil noong bata ka, madalas wala ako. Akala mo siguro pinili ko ang dagat kaysa sayo." Hindi agad nakasagot si Aurelio. Matagal na niyang itinago ang sugat na iyon. Noong bata siya, madalas siyang tumingin sa mga upuan sa school program na walang nakaupong ama. Alam niyang nagtatrabaho si Mang Terso, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasaktan. "May mga panahong akala ko ganoon," amin ni Aurelio. "Lalo na noong graduation ko sa high school, dumating ka na tapos na ang seremonya." Napasara ang mata ni Mang Terso. "Nasa laot ako noon, nasira ang makina ng bangka. Umiiyak ang nanay mo habang hinihintay ako. Dala ko sana ang sapatos mong bago." "Alam ko na ngayon," sabi ni Aurelio. "Pero noon ang nakita ko lang, wala ka." Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. "Akala ko, sapat na ang magpaaral. Sapat na ang pagkain sa mesa. Hindi ko alam na may gutom din pala ang anak sa presensya ng ama." Hinawakan ni Aurelio ang kamay niya. "Tay, hindi na natin mababalik yon, pero nandito ka pa. Nandito ako. Baka pwede pa nating ayusin ang natitira." Doon unang umiyak si Mang Terso ng walang pagtatago. Hindi malakas, hindi humahagulgol,
pero tahimik na tumutulo ang luha ng isang ama na matagal nang nagkunwaring hindi pagod. Yumuko si Aurelio at hinawakan ng kamay ng ama sa kanyang noo. Sa labas ng kwarto, tahimik na umiiyak si Kapitana Leticia. Si Jupi naman ay nakaupo sa sahig, yakap ang notebook niya. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama pero naramdaman niyang may mahalagang sugat na unti-unting naghihilom. Habang nagpapagaling si Mang Terso, hindi huminto ang kaso. Sa tulong ng flash drive ni Gimo, lumawak ang reklamo. Inihanda ni Attorney Selwyn ang kaso para sa malicious mischief, grave coercion, falsification, intimidation at mga posibleng paglabag sa batas kaugnay sa peking dokumento at koneksyon kay Councilor Vandro. Lumabas din sa investigasyon ang isang warehouse ng Montemayor Seafood Ventures sa gilid ng bayan, kung saan may mga kahon ng imported seafood na lampas na sa expiration date, ngunit nire-relabel para ibenta sa mga restaurant. Nang salakiin ito ng Provincial Inspection Team kasama ang legal office, natagpuan nila ang ebidensyang magpapabigat sa kaso. Mga bagong sticker, binurang petsa, peking quality seal, at ilang resibo na nagpapakitang may mga opisyal na binayaran upang hindi ito mapansing. Sa bahay ng mga Montemayor, nagsimula ng gumuho ang pagsasama ni Drivon at Miraline. "Ikaw ang nag-utos na sirain ng paninda," sigaw ni Drivon habang hawak ang kopya ng chat. "At ikaw ang nagbayad kay Vandro. Huwag kang magmalmalinis sa akin. Kung hindi mo pinahiya ang matanda, wala tayo sa ganito. Kung hindi ka gahaman sa palengke, hindi ko kailangan gawin yon." Sa unang pagkakataon, ang mag-asawang sanay magmukhang makapangyarihan ay nagmukhang dalawang taong natatakot mabunyag. Hindi na sila nagtutulungan para manalo. Nagsisimula na silang nagtutulakan pababa para lang may maiwang nakatayo. Si Councilor Vandro naman ay pansamantalang suspended habang iniimbestigahan ng mga natanggap na pondo ng foundation niya. Sa labas ng munisipyo, may ilang sumusuporta pa rin sa kanya, pero mas marami na ang nagtatanong. Ang dating magaling salita sa entablo ay unti-unting nawalan ng boses sa harap ng mga dokumentong hindi niya kayang ngitian lang. Sa palengke, habang wala si Mang Terso, nagtulungan ng tao para patakbuhin ang kanyang pwesto. Si Jupi ang nag-aayos ng yelo sa umaga. Si Rodelio ang nagdadala ng isda. Si Aling Sabina ang nagbabantay kapag may bumibili. Si Lando ang nagbubuhat ng mabibigat. Si Sister Nadela naman ay dumadaan araw-araw, hindi lang para bumili, kundi para magdala ng balita mula sa ospital. "Magaling na ba siya?" tanong ng mga suki. Matigas pa rin ang ulo. Sambat niya Aling Sabina. Ibig sabihin, buhay na buhay pa. Dahan-dahang bumalik ang tiwala ng mamimili nang lumabas ang resulta ng independent testing. Ligtas at sariwa ang isda sa palengke. Naglabas ng opisyal na pahayag si Mayor Aurelio, kalakip ang buong proseso ng pagsusuri upang walang masabing minanipula ang resulta. Si Beleno naman ay gumawa ng espesyal na ulat tungkol sa mga mangingisdang tulad ni Rodelio at sa hirap ng pagdadala ng sariwang pagkain mula dagat hanggang hapag. Sa halip na matuluyang masira ang palengke, mas nakilala ito ng mga tao. May mga taga-ibang barangay pa ang dumayo upang bumili, hindi dahil naaawa lang sila, kundi dahil nakita nilang may komunidad doon na lumalaban ng marangal. Pagkalipas ng ilang linggo, pinayagan si Mang Tercio na umuwi, ngunit bawal muna siyang magtrabaho ng buong araw. Sa kanyang pagbabalik sa palengke, hindi siya sinalubong ng engranding programa. Ayaw niya noon. Sa halip, sinalubong siya ng simpleng almusal. Mainit na pandesal mula kay Nida, kape mula kay Lando, pritong talong mula kay Aling Sabina, at isang maliit na bangus na inihaw ni Rodelio. "Akala ko ba, bawal maalat?" biro ni Mang Tercio. "Bawal din matigas ang ulo, pero ginagawa mo pa rin," sagot ni Aling Sabina. Nagtawanan ng lahat. Doon, sa gitna ng simpleng almusal, lumapit si Mayor Aurelio dala ang isang folder. Kasama niya si Attorney Selwyn at Nicanora. Inilatag niya sa mesa ang plano para sa tunay na rehabilitasyon ng palengke. Bagong drainage, maayos na cold storage, malinaw na sistema ng renta, legal assistance at kooperatiba para hindi na kontrolado ng iilang mayaman ang presyo ng isda. "Tay," sabi ni Aurelio, "hindi ito pribadong proyekto. Hindi rin ito palengke para sa turista lang.
Ito ay para sa mga taong nandito na bago pa ako naging mayor. Binuklat ni Mang Tercio ang plano. Mabagal niyang tinignan ang bawat pahina kahit hindi niya lubos na iintindihan ang lahat ng technical na salita. Maganda, sabi niya, pero may kulang. Napatingin si Aurelio. Ano? Boses nila. Tinuro niya sina Aling Sabina, Rodelio, Nida, Lando at ang iba pang tindero. Huwag ninyo kaming ipagtatanggol nang hindi kami pinakikinggan. Yan ang pagkakamali ng mayayaman. Akala nila sapat na ang plano kung maganda sa papel. Tumanggo si Aurelio. Kaya magkakaroon ng public hearing at gusto kong magsalita karoon. Natahimik si Mang Tercio. Naroon na naman ang bigat ng responsibilidad. Hindi siya sanay humarap sa maraming tao. Sanay siyang humarap sa isda, sa suki, sa araw, sa alat ng dagat, pero hindi sa mikropono at bulwagan. Hindi ako marunong magtalumpati, sabi niya. Hindi namin kailangan ng talumpati, sagot ni Sister Nadella. Kailangan namin ng katotohanan. Si Jupi ay lumapit at inabot ang notebook niya. Mang Tercio, pwede ko pong isulat ang sasabihin ninyo kung gusto ninyo. Kayo po ang magsasalita, ako lang ang hahawak ng papel. Tinignan ni Mang Tercio ang bata. Pagkatapos ay ang mga taong makapaligid sa kanya. Noon niya nakita ang bunga ng kabutihan na hindi niya kailanman siningil. Ang mga taong minsan niyang tinulungan, pinakain, pinakinggan at ipinagtanggol sa tahimik na paraan, ngayon ay nakatayo sa paligid niya, handang humawak sa kanya kung panghihinaan siya. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, magsasalita ako, pero hindi para sa sarili ko. Sa huling araw bago ang public hearing, abala ang buong palengke. Nililinis ang mga pwesto, inaayos ang dokumento, sinusulat ang mga reklamo at inihahanda ang mga salaysay. Si Beleno ay naghahanda ng coverage. Si Attorney Selwyn ay nag-aayos ng ebidensya. Si Mayor Aurelio ay tahimik na nagbabasa ng mga ulat. Sa kabilang panig, sina Dravon, Miralyn at Vandro ay naghahanda rin ng kanilang depensa. Dala ang takot na baka sa harap ng taong bayan tuluyang mabasag ang kanilang mga kasinungalingan. Kinagabihan bago umuwi si Mang Tercio, tumayo sandali sa harap ng kanyang pwesto. Hinawakan niya ang bagong timbangan, ang kahon puno ng yelo at ang maliit na papel ni Jupi na nakadikit pa rin sa gilid. Hindi nasisira ang dangal kapag sama-sama itong binubuo. Sa dilim ng palengke, parang narinig niya ang boses ni Pelagia. Tercio, huwag kang matakot. Napangiti siya ng bahagya. Hindi na, bulong niya. Hindi na ako mag-isa. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, gising na ang buong palengke ng San Isidro del Mar. Iba ang ingay sa umagang iyon. Hindi ito ang karaniwan ingay ng tawaran, pagbuhat ng kahon o pagbuhos ng yelo sa mga isda. May kaba sa bawat kilos, may bigat sa bawat tingin. Para bang alam ng lahat na ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa public hearing sa munisipyo, kundi tungkol sa maraming taong matagal nang nananahimik dahil akala nila walang makikinig. Nasa maliit na pwesto si Mang Tercio Balingit, nakaupo sa bangkong kahoy na ilang beses ng pinunturahan pero bakbak pa rin ang gilid. Sa harap niya, maayos na nakahila ay ang ilang bangus at galunggong, hindi dahil balak niyang magbenta ng marami, kundi dahil ayaw niyang umalis sa palengke na parang iniwan niya ang sariling buhay. Hawak niya ang notebook ni Jupi, kung saan nakasulat ang ilang punto na maaari niyang sabihin mamaya. Pero habang tinitignan niya ang papel, mas lalo niyang nararamdaman na hindi iyon ang tunay niyang sasabihin. Ang nasa papel ay salita, ang nasa dibdib niya ay buhay. Lumapit si Jupi Makandili dala ng isang maliit na supot ng pandesal, nakasuot ng lumang polo na pinlansya ni Aling Sabina, at sa unang tingin ay halatang sinubukan niyang magmukhang maayos para sa hearing. Mang Tercio, Sabi ng bata, kumain muna po kayo, baka himatayin na naman kayo mamaya. Napangiti ang matanda. Ikaw na talaga ang doktor ko ngayon? Hindi po, pero kapag nagalit si Doktora Corba, ako po ang sisihin ninyo. Kinuha ni Mang Tercio ang pandesal at hinati sa dalawa. Iniabot niya ang kalahati kay Jupi. Ako po ang nagdala niyan, reklamo ng bata, kaya ikaw ang unang dapat kumain. Naupo si Jupi sa tabi niya. Ilang sandali silang tahimik na kumain habang unti-unting bumubukas ang mga tindahan sa paligid.
Naroon si Aling Sabina Quintanar, nagsasalansan ng talong kahit alam niyang pupunta rin siya sa munisipyo. Naroon si Rodeo Pagsandyan, nag-uutos sa pamangkin na bantayan muna ang bagsakan ng isda. Naroon si Lando Agpalo, suot ang malinis na uniforme ng bantay palengke, ngunit kita pa rin sa mukha ang dating takot na pinipilit niyang labanan. Naroon si Sister Nadela Vivas, dala ang rosaryo at isang folder ng mga feeding program records na nagpapatunay kung gaano kalaking tulong ang murang isda sa mahihirap na bata. Lumapit si Aling Sabina, dala ang maliit na panyo. "O, Terso," sabi niya, pilit na matapang ang boses. "Kung iiyak ka mamaya, gamitin mo ito. Pero kung ako ang iiyak, akin pa rin yan." Tumawa ng mahina si Mang Terso. "Hindi ka naman umiiyak, Sabina. Naninigaw ka lang habang tumutulo ang luha. Mas mabuti na iyon kaysa sayo. Nagdurusa ka na nga, tahimik ka pa rin." Lumapit din si Kapitana Leticia Morante. Maayos ang suot niyang baro at may dalang lumang envelope na puno ng dokumento tungkol sa kasaysayan niyang palengke. Tinapik niya ang balikat ni Mang Terso. "Handa ka na ba?" Huminga ng malalim ang matanda. "Hindi." "Maganda," sagot ni Kapitana Leticia. Ibig sabihin, hindi ka mayabang. Ang mga taong masyadong handa minsan nakakalimutang makinig sa puso. Bago sila umalis, napatingin si Mang Terso sa maliit na papel na nakadikit pa rin sa gilid ng kanyang pwesto. Hindi nasisira ang dangal kapag sama-sama itong binubuo. Sulat iyon ni Jupi. Nang una niya itong mabasa, inisip niyang simpleng pampalakas loob lang iyon ng bata. Pero ngayon, habang papunta sila sa munisipyo, parang iyon ang pinakaugat ng lahat ng nangyari. Hindi na ito laban ng isang ama, hindi na ito kwento ng isang mayor. Ito ay kwento ng isang palengkeng matagal na palang naghihintay ng pagkakataong magsalita. Pagdating nila sa munisipyo, puno na ang bulwagan. Nandoon ang mga tindero, mangingisda, karinderya owners, kargador, guro, estudyante, mami bili, madre, reporter, at mga simpleng taong minsang bumili ng isda kay Mang Terso. May ilang nakatayo na ang sa gilid dahil wala ng upuan. Sa harap, nakalagay ang mahabang mesa para sa komiti. Sa gitna ay ang mikropono. Sa kanan, nakaupo sina Drayvon Montemayor at Mayralyn Sardea Montemayor kasama ang kanilang mamahaling abogado. Malinis ang suot nila, pero hindi na kasing taas ng dati ang kanilang tingin. Si Drayvon ay panayang ayos ng relo, samantalang si Mayralyn ay mahigpit na nakahawak sa bag na parang doon niya kinukuha ang lakas. Sa kabilang dulo naman ay si Councilor Vandro Soyseda. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang ngiti. Bagamat sinubukan niyang ngumiti sa ilang tao, iilan lang ang tumugon. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ang iba naman ay tinitigan siya ng diretsyo, na para bang matagal na silang naghihintay ng paliwanag. Nasa gitna si Mayor Aurelio Balingit, hindi bilang tagapaghusga kundi bilang punong bayan na kailangang tiyaking maayos ang proseso. Katabi niya si Attorney Selwyn Carantes, dala ang makapal na folder ng ebidensya. Sa likod nila ay si Nicanora Velbis, tahimik na nag-aayos ng kopya ng dokumento at listahan ng magsasalita. Nang pumasok si Mang Terso, kusang tumahimik ang bulwagan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, simpleng puting polo lang, maitim na pantalon at tsinelas na pinalitan ni Aling Sabina ng mas maayos na sapatos na hiniram pa ng tapatid nito. Pero sa kabila ng payat niyang katawan at mabagal na lakad, may bigat ang kanyang presensya. Hindi dahil ama siya ng mayor, kundi dahil siya ang mukha ng lahat ng taong minsang pinatahimik ng takot. "Tay," mahinang sabi ni Aurelio nang makalapit ang matanda. Tumungdo si Mang Terso. "Mayor," sagot niya, sapat para ipaalala sa anak na sa araw na yon may tungkulin silang pareho. Nagsimula ang hearing sa pagbasa ni Attorney Selwyn ng layunin ng pagtitipon, imbestigahan ang reklamo ng coercion, paninira ng ari-arian, peking konsultasyon, falsified documents, pananakot sa mga tindero, at posibleng gatiwalian paugnay sa modernization proposal ng Montemayor Seafood Ventures. Agad tumayo ang abogado ng mga Montemayor. "With due respect, ang kliyente ko ay handang makipagtulungan, ngunit nais naming linawin na ang nangyari sa palengke ay isang unfortunate misunderstanding lamang na pinalaki ng emosyon at politika." Nagbulungan ng mga tao. Misunderstanding? Napigilang bulong ni Aling Sabina, sapat ang lakas para marinig ng katabi. Kung misunderstanding iyon, sana araw-araw nilang sipain ang sarili nilang paninda. Tinapik siya ni Sister Nadela para kumalma,
pero halos mapangiti rin ang madre. Tumayo si Councilor Vandro at humingi ng pagkakataong magsalita. Mga kababayan, panimula niya, gamit ang boses na sanay sa entablado. Huwag nating hayaang hadlangan ng isang emosyonal na pangyayari ang pag-unlad ng ating bayan. Lahat tayo ay nangangarap ng modernong palengke. Kung minsan, may mga taong natatakot sa pagbabago. Councilor, putol ng committee chair na si Vice Mayor Oswaldo Neri, isang matandang opisyal na kilalang tahimik mulit patas. Bibigyan kayo ng pagkakataong magpaliwanag, pero hindi ito campaign rally. Sagutin ninyo ang ebidensya kapag inilahad na. Napahiya si Vandro at napaupo. Isa-isang inilabas ni Atty. Selwyn ang dokumento. Una, ang kopya ng Peking Consultation Sheet kung saan ginamit ang attendance mula sa dating ayuda program. Nakita ng ilang tindero ang sarili nilang pirma at agad nagtaas ng kamay. Hindi po namin pinirmahan yan para sa palengke. Sigaw ng isang matandang tindera ng kakanin na si Aling Dorima. Attendance po yan noong namigay ng bigas. Sumunod ang video mula sa CCTV. Lumabas sa screen ng itim na SUV, ang paglapit nila Dravon at Miraline, ang pagsipa ni Brick sa kahon ng galunggong at ang pagkalat ng mga isda sa basang semento. Wala pang nagsasalita sa bulwagan, ngulit marami ang napahawak sa dibdib nang makita si Mang Terso na nakaluhod at pinupulot ang isdang natapakan. Hindi tumingin si Mang Terso sa screen, nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay. Sumunod ang cellphone video ni Beleno Quirante. Dito malinaw na narinig ang tinig ni Miraline. Kung wala kang pambayad sa maayos na pwesto at hindi mo kayang sumunod sa bagong patakaran, umalis ka na lang tanda. May ilang napamura sa galit, may ilang umiyak. Napayuko si Miraline. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang tapatan ang tingin ng mga taong dati niyang minamaliit. Kasunod nito, sabi ni Atty. Selwyn, ang kopya ng group chat na ibinigay ng isang testigo kung saan inutos ang pagpapahiya kay Mang Terso at pananakot sa mga tindero. Tinawag si Gimo Talabong. Pagpasok ni Gimo sa bulwagan, maraming napatingin ng masama. Alam nilang isa siya sa mga tauhang naroon noong araw na winasak ang paninda. Mabigat ang hakbang niya at halata ang kaba sa muka. Umupo siya sa harap, nanumpa at nagsimulang magsalita. Hindi po ako malinis, sabi niya. Tumanggap po ako ng pera para manakot. Kasama po ako ng sirain ng paninda ni Mang Terso. Wala po akong dahilan na maganda. Kailangan ko po ng pera pero mali pa rin iyon. Napatingin siya kay Mang Terso. Mang Terso, hindi ko po hinihinging patawarin ninyo ko ngayon. Pero sasabihin ko po ang totoo. Inilahad niya kung paano sila kinausap ng mga Montemayor, kung paano pinangakuan ng bayad kapag natakot ang mga tindero, at kung paano ipinadala sa kanila ang utos na gawing halimbawa ang matanda. Ikinuwento rin niya ang Peking Lab Report, ang listahan ng mga tindero na kailangang pilitin at ang warehouse kung saan may expired na imported seafood na nire-rep label. Habang nagsasalita si Gimo, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Dravon. Si Miraline naman ay nagsimulang manginig ang kamay. Ang dating akala nilang tauhang pwedeng bayaran at gamitin ay siya palang magiging susi sa pagbukas ng mas malaking kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan, biglang sabi ni Dravon, tumatayo. Ang kumpanyang itinayo namin ay lehitimo. Ang modernization plan ay para sa bayan. Kung may nagkamali man sa tauhan, hindi iyon utos namin. May chat po, kalmadong sabi ni Atty. Selwyn. Madaling gumawa ng chat. May bank transfer din po. Natahimik si Dravon. Inilabas ni Atty. Selwyn ang kopya ng transaksyon mula sa corporate account ng Montemayor Seafood Ventures patungo sa foundation na konektado kay Councilor Vandro. Kasunod nito, ang ilang withdrawal na tugma sa petsa ng pananakot sa mga tindero at pagbabayad sa mga tauhan. Napatingin ang lahat kay Vandro. Political donation yon, depensa niya. Walang kinalaman sa palengke. Tumayo si Manang Orfa mula sa likod ng bulwagan. Walang umasa sa kanya. Isa lamang siyang kasambahay. Simple ang suot. Nanginginig ang kamay. Ngulit nang tumayo siya, tumahimik ang ilan. Ako po si Orfa Di Matulak, sabi niya. Kasambahay po ako sa bahay ni Councilor Vandro. Namula ang mukha ni Vandro. Orfa, umupo ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko po, sagot niya. Bagamat nanginginig ang boses.
Narinig ko po mismo nang ipinautos ninyo kina Pavel at Kimbro na palabasing ginagamit lang ni Mayor Aurelio ang ama niya. Narinig ko rin po nung sinabi ninyong kailangang bumagsak ang tiwala ng tao sa palengke para tanggapin nila ang proyekto. Sinungaling! Sigaw ni Vandro. Umiling si Manang Orpa habang tumutulo ang luha. Hindi po ako matapang. Matagal po akong nanahimik. Pero noong nagkasakit ang apo ko, si Mang Tersyo po ang nagbigay sa amin ng pagkain kahit hindi niya kami kadugo. Kung mananahimik pa ako ngayon, parang tinapakan ko na rin ang kabutihang iyon. Hindi na nakapagsalita si Vandro. Sa mga taong naroon, ang boses ni Manang Orpa ay hindi boses ng kalaban sa politika. Boses iyon ng isang ordinaryong taong matagal nang natatakot pero piniling tumayo sa tamang sandali. Matapos mailahad ang mga ebidensya, tinawag si Mang Tersyo. Mabagal siyang tumayo. Agad na inalayayan siya ni Jupi pero marahan niyang tinapik ang kamay ng bata. "Kaya ko," bulong niya. "Pero salamat." Lumakad siya papunta sa mikropono. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang gabing may aninong sumusunod sa kanya, ang umagang sinira ang kanyang paninda, ang ospital, ang pag-iyak ng anak sa tabi ng kama, ang takot ni Bileno, ang konsensya ni Gimo, ang pagkawala ng benta ng mga tindero at ang palengke na halos masira ng kasinungalingan. Pagharap niya sa mikropono, ilang segundo siyang natahimik. "Hindi po ako sanay magsalita sa ganito karaming tao. Sanay po ako sa isda, sa yelo, sa sukli, sa tanong ng suki kung sariwa bang bangus. Kaya kung hindi maganda ang pagkakasabi ko, pasensya na po." May ilang napangiti, ngunit agad ding tumahimik. "Noong sinira nila ang paninda ko," patuloy niya, "akala lang iba, isda lang ang natapon. Pero sa taong mahirap, hindi lang isda iyon. Puhunan yun, utang yun, gamot yun, baon ng bata iyon, hapunan ng pamilya iyon. Kapag sinipa mo ang kahon ng isang tindero, hindi lang paninda ang sinisipa mo. Sinisipa mo ang pagod niya." Napayuko si Marilyn. "Hindi po ako nagsasalita dahil ama ako ng mayor," sabi ni Mang Tersyo. "Sa totoo lang, matagal kong itinago iyon kasi ayokong may magsabi na kaya ako nirerespeto ay dahil may anak akong makapangyarihan. Pero mali rin pala ang sobrang pananahimik dahil kapag masyado kang tahimik, minsan inaakala ng mapang-api na pumapayag ka." Huminga siya ng malalim. "Hindi masama ang pag-unlad. Hindi masama ang bagong palengke. Ang masama, yung pag-unlad na may tinatapakang mahirap. Ang masama, yung gusaling maganda sa labas pero itinayo sa luha ng mga pinalis. Ang masama, yung taong yumaman na pero nakalimutang minsan din siyang nagutom." Sa huling pangungusap, napatingin siya kay Marilyn. Hindi galit ang tingin niya. Mas masakit iyon kaysa galit. Para iyong tingin ng taong alam ang sugat mo pero hindi ginagamit para durugin ka, kundi para ipaalala kung sino ka bago ka naging malupit. Nangingilid ang luha ni Marilyn. Sa isip niya, bumalik ang amoy ng taho sa umaga, ang lumang tsinelas ng ama, ang bahay nilang tagpi-tagpi at ang batang sarili na nangakong hinding-hindi na siya babalik sa hirap. Ngunit sa sobrang takot niyang bumalik sa kahirapan, naging siya ang klase ng taong minsan niyang kinakatakutan. Bigla siyang tumayo. "Marilyn," babana ni Dravon, pero hindi siya pinansin. "May sasabihin ako," nangingilig niyang sabi. Nagkagulo ang abogado nila, pero itinaas ni Vice Mayor Neri ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. "Sabihin ninyo," ani nito. Huminga ng putol-putol si Marilyn. "Ako ang nag-utos na pahiyain si Mang Tersyo. Ako ang nagsabi na gawing halimbawa siya. Ako rin ang nagpa-aproba na ilabas ang lab report kahit alam kong hindi iyon dumaan sa tamang proseso." "Marilyn!" sigaw ni Dravon. Napalingon siya sa asawa. "Huwag kang magmalinis. Ikaw ang nakipag-usap kay Vandro. Ikaw ang nagbayad.
Ikaw ang nagplano na kunin ng palengke kahit alam mong mawawala ang pwesto nila. Namutla si Dravon. Sa puntong iyon, hindi na sila mag-asawang nagtatanggol sa isang negosyo. 2 taong naglalaglagan sila, at sa bawat salitang lumalabas sa bibig nila, lalong nabubuksan ang katotohanan. Walang palakpakan ng matapos ang pag-aamin. Ito ay tagumpay na masayang panoorin. Ito ay malungkot na pagbagsak ng mga taong pumiling gawing sandata ang pera. Sa pagtatapos ng hearing, inirekomenda ng committee ang pagsasama ng formal na kaso laban kina Dravon, Marilyn at mga sangkot na tauhan. Si Vice Mayor Neri ay isinalalay sa mas malalim na investigasyon at tuluyang sinispende habang hinihintay ang resulta ng administrative at criminal complaints. Ang modernization contract ay kinansela. Ang lahat ng dokumentong may peking pirma ay ipinawalang bisa. At higit sa lahat, ipinasa ang panukala na bubuo ng tunay na rehabilitation plan na may direktang representasyon mula sa mga tindero, mangingisda, kargador at mamimili. Paglabas ng bulwagan, maraming tao ang lumapit kay Mang Terso. May humawak sa kanyang kamay, may yumakap, may umiyak. Ngunit ang una niyang hinanap ay si Aurelio. Nasa gilid ang mayor, tahimik na nakatingin sa kanya. "Tay, salamat. Hindi ako ang dapat pasalamatan." Sagot na matanda. Pasalamatan mo sila. Sila ang dahilan kung bakit hindi na ako natakot. Lumapit si Jupi, bitbit ang notebook. "Mang Tercio, tapos na po ba?" Tumingin ang matanda sa bata. "Ang kaso, hindi pa. Pero ang pananahimik, tapos na." Lumipas ang 6 na buwan. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan pa sa korte ang kaso. Sina Dravon at Miralin ay naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa coercion, falsification, paninira ng ari-arian at pagbebenta ng mislabeled seafood. Hindi man agad natapos ang proseso, napa-freeze ang ilang account ng kumpanya habang iniimbestigahan ang restitution fund para sa mga tindero. Sina Briggs at Olan ay humarap din sa kaso. Gimo naman dahil sa pakikipagtulungan at pag-amin na pasailalim sa Witness Protection Arrangement at Community Accountability Program, kung saan kailangan niyang humarap sa pananagutan, ngunit may pagkakataong magbagong buhay. Si Councilor Vandero naman ay hindi na nakabalik sa dati niyang lakas sa politika. Nang lumabas ang testimonya ni Manang Orpa, bank records at koordinasyon sa propaganda handlers, unti-unti siyang iniwan ng mga kakampi. Ang lalaking dating sanay magsalita sa entablado ay natutong manahimik sa harap ng mga dokumentong hindi niya kayang baluktutin. Samantala, nagsimula ang tunay na pagbabago sa palengke. Hindi ito bigla ang naging malamol, hindi iyon ang gusto ng mga tindero. Ang unang inayos ay drainage para hindi na umaapaw ang maruming tubig sa seafood section. Sumunod ang cold storage na maaaring gamitin ng maliliit na tindero sa abot kayang bayad. Nagkaroon ng malinaw na sistema ng renta, resibo at reklamo. Ang dangal ng palengke desk ay naging permanenteng tanggapan, hindi lamang para sa seafood section kundi para sa buong palengke. Nabuo rin ng kooperatiba Pelagia, ipinangalan sa yumaong asawa ni Mang Tercio. Nang unang iminungkahi iyon ni Mayor Aurelio, tumanggi ang matanda. "Wag na," sabi niya noon. "Baka sabihin nila pamilya na naman natin." Pero si Aling Sabina ang kumontra. "Tercio, kung buhay si Pelagia, baka siya pa ang unang manabunot sa'yo. Siya ang nagturo ng kalahati ng palengke kung paano tumawa kahit pagod. Karapatan niyang maalala." Kaya pumayag siya. Si Aling Sabina ang naging treasurer ng kooperatiba. Una siyang tumanggi dahil daw mainitin ang ulo niya, pero sinabi ni Ate Selwyn na minsan mas mabuting treasurer ang taong takot magnakawan ng kapwa kaysa galing lang ngumiti. Si Rodelio ang humawak sa ugnayan ng mga mangingisda upang hindi na sila malugi sa middlemen. Si Nida naman ang may-ari ng karinderya ay nagsimulang magluto para sa murang meal program ng mga kargador. Si Lando, na dating halos mawalan ng trabaho dahil sa bisyo, ay naging community safety marshal at hindi na muling uminom. Kapag may batang pasaway sa palengke, hindi niya sinisigawan agad. Inuupo niya at kinakausap dahil naaalala niya kung gaano kahirap bumangon kapag minsan ka nang hinusgahan. Si Beleno Quirante ay mas nakilala bilang reporter pero hindi niya iniwan ang lokal na radyo. May mga nag-alok sa kanya sa lungsod ngulit pinili niyang manatili muna sa Radyo Dalampasigan. "Marami pang kwentong hindi naririnig dito," sabi niya kay Sister Nadela. "Hindi lahat ng mahalagang balita ay nasa siyudad." Si Jupi naman ay pumasok sa senior high gamit ang scholarship mula sa pribadong foundation ni Mayor Aurelio. Nilinaw ni Aurelio sa lahat na hindi iyon galing sa pondo ng bayan.
Tuwing Sabado, bumabalik pa rin si Jupi sa palengke para tumulong kay Mang Tersyo. Ngunit ngayon, hindi na siya batang kargador lang. Tinatawag na ng mga tindero kapag may kailangang basahing dokumento, kwentahin na resibo o sulating reklamo. Masyado ka nang matalino, biro ni Mang Tersyo minsan. Hindi pa po. Sabi niyo kapag natuto ako ng fraction, hindi na ako maluloko sa hati-hati. Ngayon gusto kong matuto ng batas para hindi na tayo maloko sa kontrata. Napatawa ang matanda, pero may luha sa mata niya. Pagdating naman sa relasyon ni Mang Tersyo at Mayor Aurelio, hindi ito naging perpekto sa isang iglap. May mga araw pa ring matigas ang ulo ng matanda. May mga araw na gusto ni Aurelio na ipasundo siya ng driver pero tumatanggi ito at mas pinipiling sumakay sa tricycle. May mga pagkakataong nag-aaway sila dahil sa gamot, check-up at pahinga. Tay, sinabi ni Doc Corva 3 araw ka lang sa palengke kada linggo. Kung malakas ako sa ika-4 na araw, hindi iyon ang punto. Mayor ka sa munisipyo, anak kita rito. At bilang anak, uutusan kitang magpahinga. Bastos ka na ngayon Pero pagkatapos ng kanilang pagtatalo, magkasama pa rin silang kumakain ng pritong galunggong tuwing linggo. Hindi sa mansyon, kundi minsan sa bahay ni Mang Tersyo sa gilid ng ilog, minsan sa maliit na mesa sa likod ng palengke. Doon, hindi pinag-uusapan ng politika. Pinag-uusapan nila si Pelagia, ang lumang bangka, ang unang sapatos ni Aurelio, at ang mga panahong pareho silang nasaktan ngunit hindi marunong magsabi. Isang linggo, pumunta sila sa puntod ni Pelagia. Nagdala si Mang Tersyo ng sampagita habang si Aurelio ay nagdala ng maliit na kahon ng paboritong puto ng ina. Ma, Sabi ni Aurelio habang nakatingin sa lapida. Pasensya na kung matagal kong hindi naintindihan si Tay. Napangiti si Mang Tersyo. Kung nandito ang nanay mo, sasabihin noon pareho tayong matigas ang ulo. Kanino ako nagmana? Sa kanya, mabilis na sagot ng matanda. Tumawa si Aurelio. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang alaala ni Pelahia ay hindi na lamang kirot. Naging tulay na rin ito pabalik sa isa't isa. Isang taon matapos ang araw na winasak ang paninda ni Mang Tersyo, muling binuksan ang inayos na palengke ng San Isidro del Mar. Hindi ito engranding ribbon cutting na puro politiko ang nasa harap. Sa halip, ang unang pinapasok ay ang mga matatandang tindero na pinakamatagal nang naghahanap buhay roon. Kasama si Mang Tersyo, Aling Sabina, Rodelio, Nida at ilang mangingisdang kulubot na ang kamay sa alat ng dagat. Malinis na ang seafood section. Maayos ang daluyan ng tubig. May sapat na ilaw. May cold storage sa gilid. Pero nanatili ang dating buhay. Ang tawaran, ang tawanan, ang amoy ng dagat, ang sigaw ng suki at ang simpleng ligayang hindi kayang gayahin ng mamahaling gusali. Sa dating pwesto ni Mang Tersyo, may maiit na plaka sa gilid. Hindi ito malaki, hindi marangya, pero malinaw ang nakasulat. Sa bawat marangal na hanapbuhay, may dangal na hindi kayang bilhin. Nang mabasa iyon ng matanda, tahimik siyang napayuko. Hindi ko kailangan nito, sabi na kay Aurelio. Alam ko, sagot ng anak. Kaya hindi lang yan para sa'yo, para yan sa lahat. Sa araw na iyon, hindi na buong oras nagtinda si Mang Tersyo. 3 beses na lang siya pumapasok sa isang linggo at madalas, mas marami pa siyang oras na ginugugol sa pagtuturo sa mga batang kargador kaysa sa pagtitinda. Tinuturuan niya silang magbasa ng timbangan, magkwenta ng sukli, magtabi ng kaunting kita at higit sa lahat, magsabi ng hindi kapag may nangaapi. Kapag may umapak sa paninda ninyo, sabi niya sa mga bata isang hapon, huwag ninyong isipin agad na maliit kayo. Ang maliit na tao kapag sama-sama, nagiging pader. Parang yelo po, tanong ng isang bata. Bakit yelo? Kasi po kapag isa lang natutunaw, kapag marami, napapalamig ang buong kahon. Natawa si Mang Tersyo. Pwede na, mas magaling ka pa magpaliwanag kaysa sa akin. Sa dulo ng palengke, nakatayo si Mayor Aurelio. Pinagmamasdan ng ama habang kausap ang mga bata. Lumapit si Sister Nadella, dala ang supot ng isda para sa feeding program. Mayor, sabi ng madre, mukhang mas masaya siya ngayon. Oo, sagad ni Aurelio, pero ayaw pa ring tumira sa mansyon. Hayaan mo siya, may mga taong hindi mo maililipat sa malaking bahay dahil ang tahanan nila ay nasa mga taong kasama nila araw-araw. Tumanggo si Aurelio, nauunawaan na niya iyon ngayon. Maya-maya, tinawag siya ni Mang Tersyo. Aurelio, huwag tarang diyan. Tumulong kang magbuhat ng kahon. Nagulat ang ilang tao. May mayor bang pinagbubuhat ng kahon sa palengke?
Ngunit ngumiti lang si Aurelio, tinupi ang manggas ng polo at lumapit. Tay, may meeting pa ako. Mas mabigat ba ang meeting kaysa sa bangus? Natawa ang mga tindero. Walang nagawa si Aurelio kundi buhatin ng kahon, habang si Jupi ay tuwang-tuwang nanonood. Sa sandaling iyon, nakita ng buong palengke ang isang larawang hindi nila malilimutan. Ang milyonaryong mayor na nagbubuhat ng kahon ng isda sa tabi ng kanyang matandang ama, hindi bilang palabas sa kamera, kundi bilang anak na hindi na nahihiyang balikan ng pinagmulan. Sa huling bahagi ng araw, nang pahina na ang sikat ng araw at unti-unti nang nagsasara ang mga tindahan, naupo si Mang Terso sa harap ng kanyang pwesto. Katabi niya si Mayor Aurelio, si Jupi, Aling Sabina, Sister Nadela, Beleno, Lando, Rodelio, Kapitana Leticia, Nida, at marami pang taong naging bahagi ng laban. May tawanan sa paligid, may amoy ng inihaw na bangus, may tunog ng mga batang naglalaro sa gilid, at sa itaas ng palengke, kumikislap ang bagong ilaw na hindi nakakasilaw, kundi sapat lang para makita ng lahat ang mukha ng isa't isa. Tumingin si Mang Terso sa mga taong nakapaligid sa kanya. Naalala niya ang araw na mag-isa siyang umuwi sa madilim na eskinita, takot ngunit tahimik. Naalala niya ang isdang natapon, ang kahihiyan, ang ospital, ang hearing, at ang mabagal ngunit tunay na pagbabago. Ngayon, wala na ang dating takot. Hindi niya na kailangang itago na ama siya ng mayor. Hindi na rin niya kailangang patunayan na karapat-dapat siyang respetuhin kahit wala siyang kapangyarihan. Natutunan niya at natutunan ng buong bayan na ang dangal ay hindi ibinibigay ng apelyido, pera o posisyon. Ang dangal ay nasa taong lumalaban ng marangal at sa komunidad na hindi hinahayaang mag-isa ang aapi. Tay, mahinang sabi ni Aurelio, pagod ka na ba? Ngumiti si Mang Terso habang nakatingin sa palengke. Pagod, pero masaya. Uuwi na tayo? Sandali siyang tumingin sa langit, na tila ba kinakausap si Pelagia sa pagitan ng mga ulap. Maya-maya, sabi niya, pakinggan muna natin ang ingay ng palengke. At sa gabing iyon, ang ingay ng palengke ay hindi natunog ng takot, pananakot, o pang-aapi. Tunog iyon ng buhay na muling itinayo. Tunog ng mga taong natutong magsalita. Tunog ng isang bayan na sa wakas ay naintindihan na ang tunay na pag-unlad ay hindi nagsisimula sa pagpapalayas sa mahirap, kundi sa pag-angat sa kanila kasama ng lahat.